Si William Lagdameo ay isang makapangyarihan, malamig at walang pusong bilyonaryo. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa ay kinulong niya ang sarili sa poot at guilt. Dahilan upang maging isang marangya, ngunit napakalamig na bilangguan ang kanyang mansyon para sa nag-iisa niyang anak na si Sky. Walang katulong o yaya ang tumatagal sa kanya dahil sa kanyang nakakatakot na kasungitan. Ngunit magbabago ang lahat sa pagdating ni Elise Marquez, isang simpleng probinsyanang lumuwas ng Maynila. Hindi siya tulad ng ibang tikomang bibig, siya ay matapang, madaldal at higit sa lahat palaban. Hindi niya inuurungan ang bawat bulyaw at bagsik ng kanyang bilyonaryong amo, lalo na kung ang kapakanan na ng batang si Sky ang nakataya. Sa pagitan ng walang humpay na asaran, sigawan at bangayan ng isang masungit na leon at nangyayang hindi magpapatalo, dahan-dahang guguho ang pader ng pride ni William. Paano kung ang simpleng kasambahay na madalas niyang kagalitan ang siya palang nakatakdang magpababa ng kanyang pride at muling magpatibok sa puso niyang matagal ng patay? Abangan ang isang kwento ng pag-ibig na babasag sa estado ng lipunan. Isang makabagong fairy tale kung saan ang puso ng isang bilyonaryo ay tuluyang napaamo ng isang palaban na yaya. Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kaayasya. Kamusta kayo? Ako po ang inyong lingkod, si Miss Sandra, at muli narito ko upang maghatid sa inyo ng isang kwentong siguradong magpapaiyak sa galit at higit sa lahat, magpapakilig sa inyong mga puso. Welcome back to Ayesha TV, ang tahanan ng mga kwentong kapupulutan natin ng aral at pag-asa. Ngayong araw, handog sa atin ng ating manunulat na si Boss Rainiel ang isang natatanging serye na siguradong tututukan ninyo mula umpisa hanggang dulo. Ito ang kwento ng isang lalaking binalot ng yelo ang puso dahil sa sakit ng nakaraan at ng isang babaeng walang ibang baon kundi ang tapang at paninindigan. Kaya naman ihanda na ang inyong mga sarili para sa Ang Masungit na Milyonaryo at Ang Palaban na Yaya. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan. At syempre, i-comment nyo na rin kung mula saang lugar kayo nakikinig ngayon para ma-shoutout namin kayo sa mga susunod nating kwento. Handa na ba kayo? Umupo ng maayos, mag-relax at pakinggan na natin. Malamig, madilim, at tila walang buhay. Ito ang mga salitang madalas ilarawan ng sinumang nakakatapak sa mansyon ng mga Lagdameo na matatagpuan sa isang eksklusibong subdivision sa lungsod. Ang naglalakihang mga pader na gawa sa mamahaling semento, ang mararangyang kasangkapan na galing pa sa iba't ibang bansa at ang nagtataasang mga kisame ay hindi sapat upang itago ang lungkot na bumabalot sa buong paligid. Ang mansyong to na dati puno ng tawanan, musika at init ng pagmamahal ay tuluyan ng naging parang isang marangyang kulungan mula nang pumanaw ang may bahay ng pamilya, si Katarina. Sa loob ng kanyang malawak at modernong opisina, sa ikalawang palapag ng mansyon nakatayo si William Lagdameo sa harap ng malaking glass window. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak habang ang kanyang mga mata ay blangkong nakatingin sa kawalan. Sa edad na 35, si William ang definisyon na isang lalaking nasa rurok ng tagumpay. Gwapo, matikas, makapangyarihan at isa sa pinakamayamang bilyonaryo sa bansa. Hawak niya ang timon ng Lagdameo Group of Companies, isang dambuhalang imperyo sa industriya ng real estate at shipping. Ngunit sa likod ng perpektong imaheng to sa mata ng publiko, may isang lalaking tuluyan ng kinain ng kadiliman. Ang William na dati kilala sa pagiging mapagmahal, maalalahanin at palaging may ngiti sa mga labi ay matagal nang ibinaon sa lupa, kasabay ng kanyang yumaong asawa. Ang natira na lamang ngayon ay isang William na masungit, mailap, malamig pa sa yelo at walang pinapatawad kapag nagalit. Binuhos niya ang buong oras at lakas niya sa trabaho na tila ba doon lamang niya matatakasan ang multo ng nakaraan. Isang malakas na katok ang pumunit sa nakabibiging katahimikan ng silid. Pasok, malamig at maotoridad na utos ni William nang hindi man lang lumingon sa pinto. Bumukas ang pinto at niluwan nito si Aling Marta, ang matandang mayordoma na halos 3 dekada nang nagsisilbi sa pamilya Lagdameo. Si Aling Marta lamang ang may lakas ng loob na humarap sa bilyonaryo sa tuwing madilim ang timpla nito, bagaman bakas pa rin sa mukha ng matanda ang labis na pag-aalala. Senyorito William,
panimula ni Aling Marta habang maingat na humahakbang paitaas sa makapal na karpeta. Nais ko lang pong iulat na umalis na po si Yaya Cora. Nag-empake na po siya kaninang madaling araw habang natutulog pa si Sky. Bahagyang humigpit ang hawak ni William sa kanyang baso, ngunit di man lang nagbago ang kanyang ekspresyon. Pang-ilang yaya na ba yan sa bungto, Marta? Pang-apat na po, senyorito. Mahinang sagot ng matanda, sabay buntong hininga. Hindi raw po niya nakayanan ang higpit ng inyong mga patakaran at natatakot din po siya tuwing sumisigaw kayo kapag may kaunting pagkakamali sa pag-aalaga kay Sky. Lumingon si William. Ang kanyang matatalas na mata ay tumusok sa matanda. Ang gusto ko lang ay ang pinakamahusay para sa anak ko. Kung di nila kayang sumunod sa simpleng instruksyon na wag hayaang madumihan na umiyak si Sky, wala silang silbi sa bahay na to. Maghanap ka ng bago. At tiyakin mong sa pagkakataong to, may utak at may tibay ng sikmura ang makukuha mo. Opo, senyorito. Sa katunayan po, may aplikanteng dumating kaninang umaga. Galing po siya sa probinsya, sa Mindoro. Isang malayong kamag-anak na isa sa mga labandera natin dito. Ang pangalan niya, Elise. Nandito po siya sa ibaba at naghihintay. Ipasok mo siya sa kwarto ni Sky. Tingnan natin kung tatagal siya ng 1 linggo. Walang emosyon na sabi ni William bago muling humarap sa bintana, hudyat na tapos na ang kanilang pag-uusap. Samantala, sa malawak na sala sa ibaba, nakaupo si Elise Marquez sa gilid ng isang mamahaling sofa. Hawak niya na mahigpit ang strap ng kanyang lumang backpack na kapas na ang kulay. Lumingaling nga siya sa paligid, namamangha sa laki ng mansyon na ngayon lang niya nakita sa buong buhay niya. Si Elise ay 24 na taong gulang. Hindi siyang tipikal na babaeng madaling matakot o maapiko. May taglay siyang ganda na natural, kayumangging kaligatan ng balat, may katamtamang tangkad at may mga mata na nagniningning sa determinasyon. Lumaki siya sa probinsya kung saan ang buhay isang patuloy na pakikipagpuno sa kahirapan. Dahil sa pagkakasakit ng kanyang ama at sa pag-aaral ng kanyang mga nakababatang kapatid, nagpasya siyang lumuwas ng Maynila upang magbaka sakali. Ang alam niya, magiging yaya siya ng isang mayamang bata. Ang hindi niya alam, papasok pala siya sa teritoryo ng isang natutulog na leon. Huwag kang kabahan, Elise, bulong niya sa sarili habang inaayos ang suot na simpleng t-shirt at maong. Para sa pamilya sa probinsya, kaya mo to, basta magtrabaho ka lang ng marangal. Lumapit si Aling Marta sa kanya nang may banayad ng ngiti. Elise, iha, halika na't ipakikilala kita sa alagaan mo. Ang pangalan niya ay Sky, 5 taong gulang siya. Agad na tumayo si Elise at sumunod sa matanda. Habang naglalakad sila sa mahabang koridor, hindi napigilan ni Elise ang magtanong. Aling Marta, itatanong ko lang po, ba't parang napakatahimik naman ang bahay na to? Parang walang nakatira? Huminga na malalim si Aling Marta at lumingon sa paligid. Tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Mula nang mamatay ang asawa ni Senyorito William, 2 taon nang nakakaraan, naging ganito na ang mansyon. Ang senyorito naman naging napakasungit at mailap. Kaya pakiusap, ihahabaan mo pang pasensya mo. Huwag kang gagawa ng ingay o anumang bagay na ikagagalit niya, dahil kapag sumiklab ang galit noon, parang guguho ang buong bahay. Tumango si Elise. Bagaman sa loob-loob niya ay medyo may kakaibang takbo ang kanyang isip. Masungit? Sus, sa probinsya namin kahit anong sungit ng mga amo sa palayan nakakayanan ko. Hindi ako papatalo sa masungit na bilyonaryong yan. Nang buksan ni Aling Marta ang pinto na isang malaking silid tulugan, bumadya sa paningin ni Elise ang isang napakagandang kwarto na puno ng mga mamahaling laruan. May mga naglalakihang robots, mamahaling tren at mga librong pambata, ngunit sa kabila ng karangyang yon, nakaupo sa isang sulok ng silid ang isang maliit na batang lalaki. Nakasubsob ang mukha nito sa kanyang mga tuhod habang yakap-yakap ang isang lumang oso na gawa sa tela. Siya, si Sky, ang anak ni William. Kusa na lang lumambot ang puso ni Elise nang makita ang bata. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa harap nito upang maging kapantay niya ang paningin ng bata. Hi, Sky! Malambing na bati ni Elise. Ako si Ate Elise. Ako ang bago mong makakasama at kalaro araw-araw. Gusto mo ba ng kwento?
Dahan-dahang tinaas ng bata ang kanyang ulo. Ang kanyang malalaking mata ay mapupula, bakas na katatapos ng umiyak dahil iniwan na naman siya ng dati niyang yaya nang walang paalam. Tinitigan niya si Elise ng matagal, tila kinikilatis kung katulad din ba to na ibang yaya na mabilis magalit kapag hindi niya nauubos ang kanyang pagkain. Imbes na sumagot, iniabot ni Sky ang kanyang lumang teddy bear kay Elise. Napangiti si Elise at tinanggap ito. Wow, napakagwapo naman ng oso mo. Anong pangalan niya? Si Barnaby po. Mahina at nahihiyang sagot ng bata. Barnaby? Ang ganda naman ng pangalan. Alam mo ba, may alam akong kwento tungkol sa isang matapang na oso na nagngangalang Barnaby na naglakbay sa kagubatan? Panimula ni Elise, gamit ang isang masigla at nakakaaliw na tono. Sa loob ng sumunod na 2 oras, naging abala si Elise sa pagpapasya kay Sky. Ginamit niya lahat ng kanyang talento sa pagkukwento at natutunan niya sa kanyang mga kapatid sa probinsya. Gumawa siya ng iba't ibang boses. Gumalaw na parang mga hayop at nagpatawa na naging dahilan upang ang dating tahimik na silid ay mapuno ng mahinang hagik-hik at tawa ni Sky. Si Aling Marta na nakatayo sa may pinto hindi na pigilang mapaluha sa tuwa. Matagal nang hindi tumatawa ng ganoon ang bata. Ngunit ang masayang sandaling yon biglang naputol nang marinig ang mabibigat at mabibilis na yabag ng sapatos mula sa koridor. Bumukas ng marahas ang pinto ng kwarto at pumasok si William Lagdameo. Suot pa rin ang kanyang formal na suit ngunit ang kanyang mukha madilim at ang mga kilay ay halos magsalubong sa galit. May hawak siyang tablet sa kanyang kamay at ang kanyang mga mata agad na natuon kay Sky na kasalukuyang nakaupo sa sahig kasama si Elise. Habang may mga nakakalat na piraso ng biskwit sa paligid nila. Marta, ano to? Kulog na sigaw ni William na umalingaw-ngaw sa buong silid. Agad na natakot si Sky. Nanginig ang maliit na katawan ng bata at mabilis na nagtago sa likod ni Elise. Mahigpit na humawak sa damit ng dalaga habang muling bumubuhos ang mga luha sa kanyang mga mata. Senyorito William, lumapit si Aling Marta at humihingi ng paumanhin. Nagmemerienda lang po si Sky kasama si Elise. Tingnan mo ang sahig, Marta. Puro ng dumi at bumo ng biskwit at bakit nasa sahig ang anak ko? Ilang beses ko bang sasabihin na bawal siyang maupo sa sahig dahil madumi at baka siya magkasakit? Galit na bulyaw ni William, sabay baling ng kanyang matatalas na tingin kay Elise. At ikaw? Ikaw ba ang bagong yaya? Ito ba ang tinuro sa'yo? Ang gawing madumi ang kwarto ng anak ko sa unang araw mo pa lang? Kung di mo kayang panatilihing malinis at maayos ang paligid ng anak ko, lumayas ka na ngayon din. Natahimik ang buong silid. Si Aling Marta napayoko, sanay na sa gantong eksena. Inasahan ng lahat na iiyak si Elise, hihingi ng tawad at mag-iimpake na rin katulad ng mga naunang yaya, ngunit nagkamali sila. Dahan-dahan tumayo si Elise. Hinarap niya si William ng diretsyo, walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Bagkus, ang makikita sa mukha ng dalaga ay matinding inis at paninindigan. Sinalubong niya ang nakakatakot na tingin ng bilyonaryo. Sandali lang, sir. Matatag at malakas na saad ni Elise. Una sa lahat, ang mga duming sinasabi nyo mumulang ng biskwit na madali namang walisin. Pangalawa, kaya't nasa sahig ang anak nyo dahil nakikipaglaro siya sa akin at masaya siya. At pangatlo, huminga na malalim si Elise. Mas lalong dinali-dali ang kanyang boses upang masiguradong naririnig siya ng lalaki. Kung bilyonaryo kayo sa labas, sir, pwede bang wag mong dalhin ang pagiging leon nyo dito sa lubang bahay? Natatakot ang anak nyo. Hindi nyo ba nakikita nanginginig siya sa takot dahil sa sigaw nyo? Imbes tanungin nyo kung masaya ba siya o kung kumain ba siya ng maayos. Ang dumi agad sa sahig ang nakita ninyo. Hindi dumi ang sisira sa bata, sir. Ang kasungitan at kawalan nyo ng puso ang unti-unting pumapatay sa kanya. Literal na napatigil ang mundo sa loob ng kwartong yon. Si Aling Marta na pahawak sa kanyang dibdib, halos simatayin sa gulat sa tapang ng bagong yaya. Walang sino man, kahit ang pinakamalaking business tycoon o mga matataas na opisyal ng gobyerno ang naglakas loob na magsalita ng ganon kay William Lagdameo. Ang mukha ni William ay nagbago mula sa galit patungo sa labis na pagkagulat, bago to tuluyang nag-igting sa matinding puot.
Tinitigan niya si Elise na tila ba hindi makapaniwala na ang isang simpleng probinsyanang yaya na bagong tanggap pa lamang ay may lakas ng loob na pangaralan siya sa loob ng sarili niyang mansyon at sa harap ng kanyang anak. Ang hangin sa loob ng silid naging napakabigat na tila ba isang spark na lang sasabog ng isang matinding sunog. Ang unang paghaharap ng masungit na bilyonaryo at ng yaya na hindi magpapatalo ay opisyal nang nagsimula. Nabalot na nakabibiging katahimikan ang buong silid pagkatapos binitawan ni Elise sa mga salitang yon. Ang hangin naging napakabigat na tila ba isang spark na lang ay sasabog ng isang matinding sunog. Si Aling Marta na pahawak sa kanyang dibdib, halos suminto ang paghinga sa labis na gulat. Sa loob ng 2 taon, walang sino man, maging ang mga pinakamalalaking kasosyo sa negosyo o mga kamag-anak ni William ang naglakas loob na magtaas ng boses o pangaralan ang bilyonaryo. Ngunit ang isang simpleng probinsyana na bagong tuntungan pa lang sa mansyon ay nagawa siyang salubungin ng tingin ng walang kabantog-bantog na takot. Ang mukha ni William nagbago mula sa pagkagulat patungo sa matinding puot. Nag-igting ang kanyang mga panga at ang kanyang kamao mahigpit na nagrereklamo sa gilid ng kanyang katawan. "Anong sabi mo?" Ang boses ni William, mababa, gumaralgal sa galit at may tonong nagbabanta. "Ulitin mo ang sinabi mo, babae." Hindi umurong si Elise bagkus, mas lalo pa niyang tinaas ang kanyang baba at sinalubong ang nanlilisik na mga mata ng kanyang amo. "Ang sabi ko po, sir, bilyonaryo kayo sa labas pero sana huwag kayong maging leon dito sa loob ng bahay ninyo. Tingnan nyo nga po ang anak ninyo. Nanginginig sa takot eh. Kung paglilinis ng dumi kaya ko naman gawin sa loob ng 5 minuto. Pero ang takot na tinatanim nyo sa puso ng anak nyo kahit habang buhay mahirap nang burahin." "Marta," biglang hiyaw ni William. Di na pinatapos si Elise. "San mo ba pinulot ang walang galang na babaeng to? Paalisin mo siya ngayon din. Ayokong makakita ng taong walang modo sa loob ng pamamahay ko." "Senyorito William, pasensya na po." Akmang hihilahin na ni Aling Marta si Elise, ngunit may isang maliit na kamay ang humigpit ang kapit sa lilayan ng palda ng dalaga. "Papa, no!" Napatigil ang lahat nang marinig ang maliit, ngunit matatag na boses ni Sky. Ang 5 taong gulang na bata, na kadalasan na walang kibo at laging sumusunod sa takot, humakbang pasulong. Pumatak ang mga luha sa kanyang pisngi habang nakaharang ang kanyang maliit na katawan sa harap ni Elise, tila pinoprotektahan ng kanyang bagong yaya. "Wag po, wag niyo pong paalisin si Yaya Elise," hikbi ng bata. Siya lang po ang nagbasa sa akin ng kwento. Siya lang po ang nagpatawa sa akin, Papa." Natigilan si William. Ang galit sa kanyang mga mata, panandali ang napalitan ng isang malalim na sugat nang marinig ang sumbat ng sariling anak. "Siya lang ang nagpatawa sa akin." Ang mga salitang yon ay parang isang mariing sampal sa natutulog niyang konsensya. Ngunit dahil pinapangunahan ng kanyang matigas na pride, mabilis nang binalik ang malamig niyang ekspresyon. Tinitigan ni William si Elise bago maling bumaling kay Aling Marta. "Bibigyan ko siya ng 1 linggo. 1 linggo, Marta. Kung sa loob ng 7 araw makagawa siya ng kahit isang kaunting pagkakamali, o kung hindi niya masunod ang kahit isa sa mga patakaran ko, ako mismo ang magtatapon sa kanya sa labas ng mansong ito." Tumingin si William kay Elise nang may mapanghamong ngiti. "Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang ng probinsya ng dila mo." Matapos yon, marahas siyang lumingon at naglakad palabas ng kwarto. Sinarado ang pinto ng malakas na lumikha ng tila kulog na tunog sa buong koridor. Nakahinga ng maluwag si Aling Marta habang si Elise naman agad na lumuhod upang yakapin at patahimikin ang umiiyak na si Sky. "Hush na, Sky baby, wag ka nang umiyak. Hindi aalis si Ate Elise ha, dito lang ako." Malambing na pangako ng dalaga habang hinahaplos ang likod ng bata. Nang kumalma na ang bata at pansamantalang nalingat sa paglalaro ng kanyang mga robot sa kama, hinila ni Aling Marta si Elise sa isang sulok ng silid. Bakas pa rin ang kaba sa mukha ng matandang mayordoma. "Nako, Elise, ano bang kabaliwan ang pumasok sa isip mo at sinagot mo ng gano'n ng senyorito?" bulong ni Aling Marta. "Kala ko talaga itatapon ka niya sa labas. Napakaswerte mo dahil nagsalita si Sky. Kung di dahil sa bata, baka puro pasaka na ngayon sa labas ng subdivision." Napangiti ng kaunti si Elise, bagaman may halo pa ring inis ang kanyang puso. "Aling Marta,
Hindi naman ho sa wala akong galang pero hindi ko lang humasikmura na makitang gano'n niya ituring ng sarili niyang anak. Ang bata, kailangan niya ng kalinga, hindi ng takot. Tsaka hindi po ako pinalaki ng magulang ko sa probinsya para maging sunod-sunuran sa taong mali ang ginagawa, milyonaryo man siya o hindi. Bumuntong hininga ang matanda. Mabuting tao ang Senyorito William, iha. Hindi lang talaga siya nakabangon mula nang mamatay si Ma'am Katarina, pero mag-ingat ka. Dahil sinabi niyang bibigyan ka niya ng pagsubok sa loob ng 1 linggo, asahan mong gagawin niyang parang impyerno ang pananatili mo rito para kusa kang umalis. Hayaan niyo siya, Aling Martha. May determinasyong sagot ni Elise. Hindi niya kilala kung sinong Marquez ang hinahamon niya. Lalaban ako. Kinabukasan, maagang naramdaman ni Elise ang bagsik ng hamon ng bilyonaryo. Saktong 5:00 na madaling araw, habang mahimbing pa ang tulog ni Sky, tinawag na si Elise ni Aling Martha sa kusina. May hawak ang matanda na isang mahabang listahan na nakasulat sa isang mamahaling papel. Ito ang mga imposibleng patakaran at karagdagang gawaing bahay na personal na sinulat ni William para kay Elise. Binasa ni Elise ang listahan ng malakas. 1. Gisingin at ihanda ang gatas at almusal ni Sky na eksaktong 6:00 ng umaga. Ang temperatura ng gatas ay dapat sapat lang, hindi masyadong mainit at hindi malamig. 2. Labahan at plansyahin ang lahat ng uniforme at damit ni Sky gamit ang kamay. Bawal gumamit ng washing machine para hindi masira ang mamahaling tela. 3. Bago mag 8:00, dapat malinis at makintab ang buong library at opisina ni William sa 2nd palapag. Bawal hawakan ng mga dokumento at bawal may makitang kahit isang butil ng alikabok. 4. Kung umiyak si Sky sa kahit anong oras ng araw, bawas sa sweldo. 5. Bawal gumawa ng anumang ingay kapag nasa loob ng mansyon ng senyorito. Napataas ang kilay ni Elise nang matapos basahin ang listahan. Aba, grabe naman to. Yaya ako ng bata pero bakit parang ginawa niya akong all-around na katulong at tagalinis ng opisina niya? Sinasadya niya talaga to para sumungko ako. Yan nga ang sinasabi ko sa iyo, Elise. May pag-aano lang saad ni Aling Martha. Kung gusto mo, pwedeng ako nang gumawa ng iba dyan. Wag, Aling Martha. Pigil ni Elise habang tinataas ang mga manggas ng kanyang t-shirt. Gusto niya ng laro, di ba? Sige, pagbibigyan ko siya. Papatunayan ko sa masungit na bilyonaryong yan na di kayang bilhin ng pera niya ang pagsuko ko. Agad na kumilos si Elise. Mabilis niyang inihanda ang almusal ni Sky. Tiniyak na perpekto ang templa ng gatas at masiglang ginising ang bata. Pagkatapos pakainin at paliguan si Sky, iniwan muna niya to sa pangangalaga na isang kasamahang katulong para simulan ang paglilinis sa opisina ni William, habang ang bilyonaryo nasa isang maagang business meeting. Pumasok si Elise sa opisina ni William, dala ang basahan, floor box at balde. Pinagbuti niya ang paglilinis. Pinunasan niyang bawat sulok, bawat istante ng libro at pinakintab ang malawak na glass window. Pagod na pagod siya, tumatagaktak ang pawis ngunit hindi siya tumigil hanggat di nagiging parang salamin ng buong silid. Eksaktong 7:45 natapos niyang trabaho. Lumingon siya sa paligid ng may ngiti ng tagumpay. Tingnan natin kung may masasabi ka pa sa alikabok, Mr. William Lagdameo. Ngunit sa kanyang pagmamadali na lumabas dala ang balde, hindi niya napansing bumukas ang pinto. Pumasok si William, hawak ang kanyang luxury briefcase at nakasuot na isang mamahaling gray suit. Dahil sa basang sahig, nakakatapos lang niyang dulasin na wala ng balanse si Elise. Ay, kabayo! Tili ni Elise habang natatapon ang natitirang tubig sa balde. Sa isang iglap, bago pa man siya tuluyang bumagsak sa sahig, isang matipunong braso ang mabilis na pumulupot sa kanyang bewang. Hinila siya nito paitaas dahilan upang ang kanyang dibdib ay sumadsad sa malapad at matigas na dibdib ng lalaki. Napatigil ang tibok ng puso ni Elise. Ang kanyang mga kamay otomatikong napakapit sa mga balikat ni William upang hindi tuluyang mahulog. Sa ganoong kalapit na distansya, naaamoy niya ang mamahaling pabango ng bilyonaryo. Isang amoy ng peppermint na kahoy na napakalalaki at nakakaakit. Tumingala si Elise at sinalubong siya ng matatalas ngunit naguguluhang mga mata ni William. Nagkatitigan sila ng ilang segundo. Isang segundo na tila ba huminto ikot ng mundo para sa kanilang dalawa.
Naramdaman ni Elise ang kakaiba at mabilis na pintig sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na ngayon lang niya naranasan sa buong buhay niya. Ngunit ang mahiwagang sandaling yon ay mabilis na nabasag nang mapansin ni William ang basang sahig at ang natapong tubig na muntik nang umabot sa kanyang mamahaling sapatos. Marahas niyang binitawan si Elise, dahilan upang mapaatras ang dalaga at halos matisod muli. Stupid! Galit na asik ni William habang pinapagpaga ng kanyang suit na tila ba nadumihan to sa paghawa kay Elise. Hindi mo ba tinitingnan ang dinadaanan mo? At tingnan mo nga ang ginawa mo. Ginawa mong basang sapa ang opisina ko. Nawala ang panandaliang pagkakatulala ni Elise at mabilis na bumalik ang kanyang pagiging palaban. Inayos niya ang kanyang sarili at tinitigan ng amo. Pasensya na po sir, pero kung di niyo po napansin, katatapos ko lang pong linisin at pakintabi ng opisina ninyo para walang makitang alikabok tulad ng nasa listahan ninyo. Kung di ko kayo biglang pumasok ng walang pasabi habang basa pa ang sahig, hindi ako madudulas. Tsaka imbes magpasalamat kayo dahil ginawa akong utos nyo, panlalait pa yung nakuha ko. Naningkit ang mga mata ni William sa labis na inis. Ako ang nagpapasweldo sa'yo, kaya't wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Linisin mo to ngayon din. Isang pagkakamali mo pa, Elise, sisiguraduhin ko, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Gawin yung gusto nyo, sir. Matapang na sagot ni Elise habang kinukuha ang mop. Pero tatandaan nyo to, hindi ako susuko sa mga patakaran ninyo. Isang araw pa lang ang lumilipas. May 6 na araw pa para patunayan ko sa inyo na maling yaya ang hinamon ninyo. Tinitigan siya ni William ng matagal. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata na hindi may paliwanag. Isang halo ng galit, inis at isang di inaasahang paghanga sa tibay ng loob ng dalaga. Nang walang sinabing salita, tumalikod si William at lumabas ng opisina. Ngunit sa pagkakataong to, hindi niya sinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Elise sa loob, huminga ng malalim habang hawak ang kanyang dibdib na patuloy pa ring sumasayaw sa mabilis na pintig. Ano ba tong nararamdaman ko? Galit lang to, Elise. Galit lang to sa masungit na bilyonaryong yan. Bulong niya sa sarili habang pilit na binabalik ang focus sa kanyang trabaho. Mabilis lumipas ang sumunod na 4 na araw. Para kay Elise ang bawat araw na nagdaan parang isang pagsabak sa gera. Walang humpay ang mga patutsada at dagdag na utos ni William na tila ba sinusubukan talaga ang sagad ng kanyang pasensya. Ngunit kung matigas ang bilyonaryo, mas doble ang tibay ng sikmura at paninindigan ng dalaga. Lahat na imposibleng utos nagagawa niya ng perpekto, kaya naman walang sapat na dahilan si William upang tuluyan siyang sibakin sa trabaho. Ngunit sa kabila ng tensyon sa pagitan ng mag-amo, may isang malaking pagbabago ang unti-unting nagaganap sa loob ng mansyon na hindi nakaligtas sa pansin ng lahat, lalo na ni William. Isang hapon, maagang umuwi si William mula sa isang nakakapagod na business meeting. Mabigat ang kanyang ulo dahil sa mga problema sa kumpanya at ang tanging hanap ng kanyang isip ay ang nakabibinging katahimikan ng kanyang opisina. Subalit pagkababa pa lamang niya ng kanyang marangyang sasakyan, may kakaibang tunog na pumukaw sa kanyang pandinig mula sa hardin ng mansyon. Tawanan. Hindi lang to ordinaryong tawa, ito ay isang balutong, masigla at napakasayang halakak ng isang bata. Napatigil si William sa paglalakad. Dahan-dahan siyang sumilip sa glass wall na nakaharap sa malawak na Bermuda grass ng kanilang bakuran. Doon, nakita niya si Sky, ang kanyang 5 taong gulang na anak na dati ay palaging nakakulong sa kwarto, laging tahimik at tila takot sa sariling anino ay masayang tumatakbo ngayon sa damuhan. Puno ng dumi ang pisngi nito, pawisan ang likod, ngunit ang kanyang mukha ay nagniningning sa labis na kaligayahan. Kasunod ng bata ay si Elise na may nakataling panyo sa ulo. May hawak na maliit na water gun. Lagot ka sa akin, Sky baby. Mahuhuli ng monster ng munting prinsipe. Masayang sigaw ni Elise habang nagkukunwaring mabagal tumakbo para mahabol ng bata. Ate Elise, hindi mo ako mahuhuli. Matapang ako. Sigaw naman ni Sky sabay lingon at tawa ng malakas bago muling bumilis ang pagtakbo. Napatulala si William. Matagal niya nang hindi naririnig ang tawa ng kanyang anak. Mula nang pumanaw si Katarina, tila nakalimutan na ng bata kung paano ngumiti. Ang buong akala ni William,
ang pagbibigay ng mamahaling laruan, magandang kwarto, at seguridad ay sapat na para sa anak. Ngunit sa ilang araw na pananatili ng palaban ng yayang to ay nagawa nitong ibalik ang buhay sa mga mata ni Sky. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng bilyon-bilyong pera ni William. May kung anong kirot at unti-unting paglambot ang nararamdaman ni William sa kanyang dibdib habang nakatitig sa dalawa. Ngunit nang mapansin niyang lumingon si Elise sa direksyon niya, mabilis niyang binalik ang kanyang seryoso at malamig na mukha sabay talikod patungo sa ikalawang palapag. Kinagabihan, sumapit ang 10:00 ng gabi. Tapos na lahat ng gawaing bahay. Nakauwi na rin ang ibang mga katulong sa kanilang mga quarters sa likod ng mansyon. At ang tayong mahinang tunog ng aircon ang naririnig sa buong paligid. Si William nasa loob pa rin ng kanyang opisina, abala sa pagrerepaso ng mga kontrata. Subalit hindi niya maitatwa na hindi siya makapag-focus. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ni Elise. Ang matatapang nitong mga mata, ang pagsagot nito sa kanya ng walang takot at ang pagmamahal na ibinibigay nito sa kanyang anak. Gutom na ang nararamdaman ni William kaya nagpa siya siyang bumaba upang kumuha ng maiinom na tubig sa kusina. Pagkababa niya sa sala, napansin niya na bahagyang nakabukas ang pinto ng silid tulugan ni Sky. May mahinang liwanag na nagmumula sa loob. Dahan-dahan humakbang si William patungo sa pinto. Sumilip siya sa maliit na awang. Nakahiga na si Sky sa kanyang kama. Mahimbing na ang tulog habang nakayakap sa paboritong bear na si Barnaby. Ngunit sa gilid ng kama nakaupo sa sahig si Elise. Nakasubsob ang ulo ng dalaga sa gilid ng kotson. Hawak pa rin ang isang makulay na storybook na binabasa niya para sa bata bago ito nakatulog. Baka sa mukha ni Elise ang labis na pagod mula sa buong araw na pag-aalaga kay Sky at pag-aasikaso sa mga utos ni William. Ang kanyang buhok ay bahagyang nakasabog at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas habang humihinga ng malalim sa pagtulog. Sa unang pagkakataon, pinagmasdan ni William si Elise nang walang halong galit o inis. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampshade, nakita niya ang natural na ganda ng dalaga. Nawala ang pagiging palabang at matapang nito. Ang natira na lamang ay ang maamo, inosente at pagod na mukha na isang probinsyana na nagtitiis sa Maynila para sa kanyang pamilya. Kusa nang di pinag-iisipan ni William, ay dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng kwarto. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog, tunog sa makapal na karpeta. Lumapit siya kay Elise. Tinitigan niya ng matagal, isang kakaiba at hindi pamilyar na pintig ang biglang sumiklab sa puso ni William. Isang init na matagal niya ng akala, tuluyan nang nabatay kasabay ng kanyang nakaraan. Nakahawak pa rin si Elise sa dulo ng kumot ni Sky. Dahan-dahan yumuko si William. Inabot niyang nahulog na storybook mula sa kamay ng dalaga at maingat tong pinatong sa gilid ng mesa. Pagkatapos, kinuha niyang isang manipis na kumot na nakatupi sa malapit na upuan. Sa isang napaka-gentle at maingat na pagkilos, pinatong ni William ang kumot sa mga balikat ni Elise upang dito lamigin sa tindi ng aircon. Habang ginagawa yon, bahagyang dumampi ang dulo ng kanyang mga daliri sa makinis na pisngi ng dalaga. Naramdaman ni William ang biglang paggaspas ng tibok ng kanyang sariling puso. Mabilis niyang iniurong ang kanyang kamay, tila ba napaso sa init ng balat ni Elise. Sakto naman nagbago ang posisyon ng tulog ni Elise. Bahagyatong umungol at dahan-dahan minulat ang kanyang mga mata. Dahil sa antok, lumabong kanyang paningin, ngunit malinaw niyang nakita ang isang matikas na figura na isang lalaking nakatayo sa kanyang harap at naglalagay ng kumot sa kanya. Sir William? Pautal at inaantok na bulong ni Elise. Pilit na bumabangon mula sa sahig habang kinukuskus ang kanyang mga mata. Agad na napatayo ng tuwid si William. Sa isang korap ng mata, mabilis niyang binalik ang kanyang malamig, masungit at seryosong ekspresyon upang itago ang kanyang pagkahiya at ang kakaibang emosyong nararamdaman. "Huwag kang asyomera," matigas at mabilis na rason ni William habang umiiwas ng tingin at pinasok ang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon.
Pumasok ako dito para tignan ang anak ko at ikaw, natutulog ka sa trabaho. Kung gusto mong matulog doon ka sa kwarto mo, baka magising pa si Sky sa hilik mo. Nawala ang antok ni Elise at napalitan ng pamilyar na inis. Tumayo siya at inayos ang kumot na bigay ng amo. Sir, una sa lahat, hindi po ako humihilik. Pangalawa, nakatulog lang po ako dahil hinihintay ko pang makatulog ng malalim si Sky pagkatapos kong basahan ng kwento. At pangatlo, kung ayaw niyo po na may makitang natutulog dito, sana sinabi niyo kaagad, hindi yung kung ano-ano pang sinasabi ninyo. Tinitigan siya ni William, pilit pinapanatili ang kanyang otoridad. Bukas ang huling araw ng isang linggong palugit ko sa iyo, Elise. Tiyakin mong maayos ang lahat dahil isang mali mo lang, alam mo kung saan ang pinto. Alam na alam ko po, sir. At asahan ninyong hindi ko ibibigay sa inyo ang kasiyahan na makita akong lumabas sa pintong yan ng talunan. Matapang na sagot ni Elise. Diretsyong sinalubong ang tingin ng amo. Nagkatitigan silang dalawa ng ilang sandali. May kakaibang tensyon ang namuo sa hangin. Di na to ang tensyon na purong galit, kundi isang tensyon ng dalawang pusong nagsisimula ng makaramdam na isang bagay na pareho nilang kinatatakutan at pilit na itinatanggi. Nang walang salita, tumalikod si William at mabilis na lumabas ng silid. Pagkasara ng pinto, napasandal si William sa pader ng koridor. Hinawakan niya ang kanyang dibdib na hanggang ngayon, mabilis pa rin ang pagbayo. Samantala, sa loob ng kwarto, napaupo si Elise sa gilid ng kama. Tiningnan niya ang kumot na nasa kanyang mga balikat bago napatingin sa pinto. Masungit na leon, pero bakit parang may lambot din palang puso niya? Bulong niya sa sarili. Lalo nang habang may hindi mapigil ng ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Saktong 7 araw na ang nakalipas mula nang tumungtong si Elise sa mansyon ng mga Lagdameo. Tapos na ang bigay na palugit ng bilyonaryo at sa kabila ng lahat ng bintag at mahihirap na patakaran na inihanda ni William na natiling matatag ang dalaga. Wala siyang ginawa na kahit isang kaunting pagkakamali na pwedeng maging mitsa ng pagpapatalsik sa kanya. Ngunit sa gabing yon, isang mas malaking pagsubok ang di inaasahan na kumatok sa pinto ng mansyon. Isang pagsubok na di gawa ng tao kung di ng pagkakataon. Bandang 11:00 ng gabi, nagsimulang bumuhos ang napakalakas na ulan. Ang hangin dala ng bagyo ay marahas na humahampas sa naglalakihang glass windows ng mansyon, habang ang matatalas na kidlat at kulog ay sunod-sunod na gumuguhit sa kalangitan. Dahil sa tindi ng sama ng panahon, tuluyang nawala ng kuryente ang buong subdivision. Nasa loob ng kanyang opisina si William, sinusubukan magtrabaho gamit ang liwanag ng isang emergency light. Nang biglang bumukas ang pinto, pumasok si Elise na baka sa matinding pag-aalala sa mukha. Sir William! Medyo may kalakasan ang boses ni Elise upang magapi ang tunog ng kulog sa labas. Si Sky po, mataas ang lagnat niya. Nanginginig po siya sa loob ng kwarto. Nabitawan ni William ang kanyang ballpen. Sa isang iglap, tila ba naglaho lahat ng pagiging seryoso at malamig na boss. Mabilis siyang tumayo at patakbong tinungo ang silid ng anak, kasunod si Elise. Nang buksan nila ang kwarto, nakita nila si Sky na nakabalot sa makapal na kumot. Pula ang buong mukha nito, habang ang maliit nitong katawan ay nanginginig at umiiyak ng mahina. Hinawakan ni William ang noo ng anak at agad siyang napaatras sa tindi ng galit. Diyos ko, Sky! Pautal na sabi ni William. Ang kanyang boses ay nanginginig, isang bagay na ngayon lamang narinig ni Elise mula sa kanya. Martha, ihanda mo ang sasakyan. Dadalhin natin si Sky sa ospital? Sir, sandali lang po. Pigil ni Elise habang hinahawakan ng braso ni William. Narinig ka bang balita sa radyo kanina bago mamatay ang kuryente? Baha na po lahat ng labasan ng subdivision. May natumbang puno sa main road. Hindi po makakadaan ang sasakyan ninyo ngayon. Hindi pwede. Biglang bulyaw ni William habang humihigpit ang hawak sa kumot ng anak. Nagpanik na siya ng husto. Ang imahe ng kanyang yumaong asawa na duguan sa isang aksidente biglang pumasok sa kanyang isip. Natatakot siyang maagawan na naman ng mahal sa buhay. Kailangan kong dalhin ang anak ko sa ospital. Hindi ko siya po pwedeng hayaan na mamatay dito. Sir William, makinig kayo sa akin.
Hinawakan ni Elise sa magkabilang balikat ng bilyonaryo, sapat lamang para mapilitan itong tumingin sa kanyang mga mata. Ang boses ni Elise na natiling kalmado, matatag at alerto. Ang boses ng isang tao na sanay sa mga krisis sa probinsya. Makinig kayo, sir. Kung lalabas kayo sa gitna ng bagyong to, mas lalo nyo ipapahamak si Sky. Nandito ko. Kakayanin natin to pero kailangan kong magtiwala kayo sa akin ngayon. Pakiusap maging matatag kayo para sa anak ninyo. Tinitigan ni William ang mga mata ni Elise. Sa gitna ng kadiliman at ng kanyang matinding takot, ang mga mata ng dalaga ang nagsilbing tanging liwanag at angkla ni William. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili at marahang tumango. Anong gagawin natin? Aling Martha, utos ni Elise sa mayordomo na kakapasok lang. Kumuha po kayo ng isang balde na maligamgam na tubig, ilang pirasong malinis na panyo at ang medicine kit ni Sky. Bilisan niyo po. Nang dumating ang mga gamit, agad na kumilos si Elise. Hinubad ang makapal na kumot ni Sky dahil lalo lang nitong kinukulong ang init sa katawan ng bata. Sir William, tulungan niyo ako. Pinaliguan natin siya ng panyo. Ani Elise habang binabasa ang panyo sa tubig at pinupunasan ng leeg at kilikili ng bata upang pababain ang temperatura. Magkatawang ang dalawa, si William ang humahawak sa nanginig na kamay ng anak habang binubulungan to ng mga salitang pampalakas loob. Si Elise naman walang kapagurang nagpapalit ng basang panyo sa noo at katawan ni Sky. Sa bawat pagdampi ng kanilang mga kamay habang nag-aabot ng panyo, naramdaman nila ang isang kakaibang koneksyon. Isang pagkakaisa na lumabas sa estado ng pagiging amo at katulong. Lumipas sa mga oras, 1 oras, 2 oras, 3 oras. Walang sino man sa kanila ang natulog. Nang mag-aalas 3 sa madaling araw, dahan-dahan huminto ang panginginig ni Sky. Ang kanyang paghinga ay naging banayad at ang baling kapae na Elise ang noon nito, nakaramdam siya ng ginhawa. Salamat sa Diyos. Bumaba ng lagnat niya, nakangiting bulong na Elise habang maingat na sinasarang botones ng damit ng bata. Napaupo si William sa gilid ng higaan, tila nabunutan ng isang dambuhalang tinik sa dibdib. Tumingin siya kay Sky na ngayoy mahimbing na ang tulog. Bago tumingin kay Elise na kasalukuyang nagliligpit ng mga ginamit na panyo sa sofa sa loob pa rin ng silid. Dahil sa labis na pagod, di na nagawang lumabas ni Elise. Napasandal siya sa dulo ng sofa, unti-unting bumibigay ang kanyang mga mata sa antok. Si William naman lumipat din sa kabilang dulo ng mahabang sofa sa loob ng silid na yon, habang ang bagyo sa labas ay unti-unti na ring humuhupa, magkatabi silang naupo. Elise, mahinang tawag ni William. Po, sir, inaantok na sagot ng dalaga. Pilit pa ring minumulat ang mga mata. Salamat, taimtim at galing sa puso na saad ng bilyonaryo. Natigilan si Elise, tumingin siya kay William. Ang mukha ng lalaki wala ng kahit anong bahid ng kasungitan. Ang makikita na lamang ay mukha ng isang ama na labis na nagpapasalamat. Salamat dahil hindi ka nagpanik. At salamat dahil pinigilan mo ko. Kung di dahil sa'yo baka napahamak na kami ng anak ko sa labas. Patuloy ni William habang ang mga matay nakatitig ng diretso kay Elise. Napangiti ng banayad si Elise, isang ngiti na nagpatalon muli sa puso ng bilyonaryo. Wala po yon, Sir William. Trabaho ko pong alagaan si Sky at mahal ko na po ang batang yan. Saka alam ko naman mabuti kayong ama, natatakot lang kayong masaktan muli. Di nakasagot si William. Ang mga salita ni Elise ay tumama sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Bago pa man sila makapag-usap pa, tuluyan nang bumigay ang katawan ni Elise sa matinding pagod. Bumagsak ang ulo sa gilid at eksakto sumandal to sa matatag at malapad na balikat ni William. Napatigil ang paghinga ni William nang maramdaman ang bigat ng ulo ng dalaga sa kanyang balikat. Naamoy niyang muli ang simpleng bango ng buhok nito, amoy ng syampong pambata at sariwang hangin. Sa pagkakataong to, hindi niya iniurong kanyang katawan. Hindi niya ito itinaboy. Inayos ni William ang posisyon nito upang mas maging komportable ang pagkakasandal ni Elise. Marahan niyang tinaas ang kanyang kamay, dahan-dahang nilagay ang ilang takas na buhok sa likod ng tenga ng dalaga.
Sa gitna ng madilim na gabi, habang magkatabi silang natutulog sa sofa, ang nakabibinging katahimikan ng mansyon ay tuluyan ng nabasag. Hindi ng ingay ng bagyo, kundi ng tahimik na simula ng isang pag-ibig na kapwa nila hindi na mapipigilan. Wala nang maganap ang gabing na nalasa ang bagyo, kapansin-pansin ang bagyang pagbabago sa pakikitungo ni William kay Elise. Di na to kasing bagsik at kasing lamig ng dati. Bagaman nandun pa rin ang natural nitong kasungitan at maotoridad na boses, wala na ang mga imposibleng patakaran na sadyang ginawa para pahirapan ng dalaga. Isang umaga, abala si Elise sa pag-ayos na ikalawang palapag ng manson, habang si Sky mahimbing na natutulog para sa kanyang tanghaliang tapat na pahinga. Lumapit sa kanya si Aling Martha at may dalang susi. "Elise, iha," tawag ng matandang mayordoma. "Maaari mo ba akong tulungan maglinis sa loob ng opisina ng senyorito? May mahalagang business dinner siya mamayang gabi at doon niya gaganapin ang huling pirmahan ng kontrata. Gusto ko sanang mapunasan ang mga estante ng libro at ang lumang desk niya." "Sige po, Aling Martha, walang problema." Nakangiting sagot ni Elise habang kinukuha mga basahan at panlinis. "Salamat, iha. May asikasuhin lang ako saglit sa kusina para sa ihahandang hapunan. Mag-ingat ka lang sa mga papel sa ibabaw ng mesa, ha? Alam mo naman ang senyorito, ayaw na ayaw niyang nagagalaw ang mga dokumento niya." "Opo, tatandaan ko po." Pumasok si Elise sa malawak na opisina. Ang amoy ng mamahaling leather, alak at pamilyar na pabango ni William ang agad sumalubong sa kanya. Napailing siya ng bahagya habang may hindi mapigil ng ngiti sa kanyang mga labi. Naalala niya ang unang linggo niya rito kung saan muntik na siyang masibak dahil sa dumi sa sahig. Ngayon, parang unti-unti niyang nakakabisado bawat sulok ng buhay ng bilyonaryo. Nagsimula siyang magpunas ng mga dekorasyon. Nang mapadako siya sa pinakatagong sulok ng malaking estante ng mga libro, napansin niya ang isang makapal at tumang libro na bahagyang nakatago sa likod ng mga encyclopedia. Kulay itim ito. May lock na gawa sa tanso na mukhang sira na at may nakasulat na mga inisyal na ginto sa harapan. K.L. Katarina Lagdameo. Kumalaw ang kuryosidad sa puso ni Elise. Alam niya pribadong gamit to, ngunit may kung anong lakas ang nagtulak sa kanya na hawakan at buksan ang lumang diary. Sa loob ng 2 taon, naging misteryo sa kanya kung anong klaseng lalaki si William bago to naging pusong bato. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Ang mga nakasulat doon ay mga lumang tala ng yumaong asawa ni William. Habang nagbabasa si Elise, unti-unti, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha mula sa pagkabahala patungo sa matinding habag. Oktubre 14. Napakaswerte ko kay William. Kaninang madaling araw, kahit pagod siya galing sa opisina, gising na gising siya para tulungan akong magpatulo ng gatas ni Sky. Sabi niya, ayaw niyang mapagod ako. Napakabuti niyang asawa at ama. Binuklat pa ni Elise ang sumunod na mahahalagang pahina hanggang sa marating niya ang pinakahuling tala. 2 taon nang nakakaraan. Ang mga huling salita ay may mga bakas ng natuyong luha sa papel. "Kailangan kong maging malakas para kay Sky. Alam ko abala si William sa pagpapalago ng kumpanya para sa kinabukasan namin, pero sana napagbibigyan niya kami ng oras. Mas pipiliin ko ang simpleng buhay na kasama siya kaysa sa lahat ng yaman sa mundo." Sa ilalim ng huling talata, may nakasingit na isang lukot na piraso ng papel na sulat kamay naman ni William. Mukhang sinulat ito pagkatapos ng trahedya. "Katarina, patawarin mo ko. Kung hindi dahil sa pagmamadali kong tapusin ang meeting na yon, kung ako ang nagmaneho ng sasakyan mo sa gabing yon, hindi ka sana nawala. Kasalanan ko. Ako ang pumatay sa kaligayahan ng pamilyang to. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko." Napatakip ng bibig si Elise habang pumapatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Doon niya tuluyang naintindihan ng lahat. Ang kasungitan, ang pagiging mailap, at ang malamig na pakikitungo ni William sa mundo at maging kay Sky ay hindi dahil sa walatong puso, kundi dahil sa matinding multo ng pagsisisi at guilt na dinadala niya gabi-gabi. Sinisisi niyang sarili sa pagkamatay ng kanyang asawa. "Anong ginagawa mo rito?" Isang kulog na silaw ang biglang bumasag sa katahimikan ng silid. Sa sobrang gulat, nabitawan ni Elise ang diary. Bumagsak ito sa sahig at bumukas habang ang lukot na papel na sulat ni William ay napadpad sa malapit sa sapatos ng lalaki. Napatayo sa may pinto si William. Kakarating lamang niya at ang kanyang muka ay mas madilim pa sa gabi ng bagyo. Ang kanyang mga mata ay nandilisik.
Nang makitang diary ng kanyang yumaong asawa na hawak at binabasa ng kanyang yaya, mabilis na lumapit si William at marahas niyang kinuha ang diary mula sa babae. Maingat itong niyanig na parang isang napakahalagang kayamanan bago hinarap si Elise na may galit na tila ba sa sabog. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatan na hawakan ang mga gamit ko? Sino nagsabi sa iyong pumasok dito at pakialaman ang nakaraan ko? Bulyaw ni William habang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding puot at sakit na muling nabuhay. Sir William, pasensya na po. Pautal na hingi ng tawad ni Elise habang pinapahid ang kanyang mga luha. Naglilinis lang po ako. Aksidente ko lang po nakita. Sinungaling! Putol ni William sa kanyang sinasabi. Naglilinis o nakikitsisibis ka sa buhay ko? Lakas ng loob mo? Kala mo ba daling nahayaan kong manatili ka rito at naging mabait ako sa'yo ng ilang araw, may karapatan ka na sa buhay ko? Yaya ka lang, Elise. Isang katulong na binabayaran ko para mag-alaga ng anak ko. Wala kang karapatang manghimasok sa mga lihim ko. Ang salitang yaya ka lang at isang katulong ay parang isang matalim na kutsilyo na bumuo ng malalim sa puso ni Elise. Ang panandali ang habag na naramdaman niya para sa lalaki na palitan ng matinding sakit at pagkabigo. Hinarap niya si William. Bagaman basang-basa ng luha ang kanyang mukha, pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. Opo sir, tama kayo. Yaya lang ako. Isang katulong galing sa probinsya na walang karapatang makialam sa marangya at madilim niyong buhay. Pero alam niyo anong pinakamasakit? Hindi ang katotohanang katulong lang ako, kundi ang makita kong pinapatay niyong sarili niyo at ang anak niyo sa isang kasalanang matagal nang tapos. Manahimik ka, galit na sigaw ni William habang tinuturo ang pinto. Ayokong makarinig ng kahit anong salita mula sa iyo. Umalis ka sa mansong ito ngayon din. Mag-empake ka't wag na wag ko nang makikita pang mukha mo rito. Tinitigan siya ni Elise ng matagal. Isang tingin na puno ng sakit, pagkabigo at pamamaalam. Huwag kayo mag-alala, Sir William. Aalis ako. Hindi yun na kailangan sumigaw pa. Mahina ngunit matatag na saad ni Elise. Tumalikod ang dalaga at mabilis na lumabas ng opisina. Iniwan si William na mag-isa sa gitna na naglalakihang mga libro. Hawak ang diary ng kanyang nakaraan habang ang kanyang puso ay muling binalot na isang napakalamig at nakakabinging kadiliman. Mabilis na nag-empake si Elise. Hindi niya na hinintay na magising si Sky dahil alam niya hindi niya kayang itago ang kanyang emosyon sa bata. Bitbit ang kanyang lumang backpack na mas mabigat na ngayon dahil sa dalang sakit sa kanyang puso, lumabas siya ng mansyon ng di lumilingon. Tumuloy siya sa isang maliit at siksikang boarding house sa Quiapo sa silid ng kaibigan niyang si Sonia na tubong Mindoro rin. Huwag ka nang umiyak, Elise. Pag-aalo ni Sonia habang inaabutan siya ng isang basong tubig. Ganyan talaga ang mga mayayaman, mapagmataas. Mabuti pa magpahinga ka muna. Marami namang ibang mapagpapasukan dito sa Maynila eh. Tumango si Elise, ngunit pumatak na naman ang kanyang mga luha. Hindi ang nawalang trabaho ang iniiyakan niya, kundi ang batang si Sky na labas niya ng minahal at ang lalaking akala niya ay nagbabago na, ngunit mas pinili pa rin na maging alipin ng sariling pride. Samantala, sa mansyon ng mga Lagdameo ang unang gabi matapos umalis ni Elise ay naging isang malaking impyerno. Pagsapit ng alas 5 ng hapon nagising si Sky mula sa kanyang mahabang tulog. Agad nitong hinanap ang kanyang yaya. Yaya Elise? Ate Elise? Tawag ng bata habang lumalabas ng kwarto. Sinalubong siya ni Aling Marta nang may malungkot na mukha. Sky baby, halika muna kay Aling Marta ha, kain muna tayo ng merienda. Nasaan si Ate Elise, Aling Marta? Bakit hindi niya ako ginising? Tanong ng bata, lumingali nga sa paligid. Ano kasi iha umalis na si Elise. Bumalik siya sa probinsya nila. Pagsisinungaling ng matanda upang hindi masaktan ang bata. Ayon na rin sa utos ni William. Napatigil si Sky. Agad na namuo ang malalaking luha sa kanyang mga mata. Bakit? Bakit po siya umalis? Sabi niya hindi niya ako iiwan. Sabi niya lalaruin pa namin si Barnaby. Nagsimulang umiyak ng malakas si Sky. Isang iyak na punong-puno ng sakit at pangulida. Tumakbo siya pabalik sa kanyang kwarto at nagkulong.
Nang sumapit ang gabi, dumating si William galing sa kanyang opisina. Sinalubong siya na nakabibinging katahimikan ng mansyon. Ang katahimikang dati gustong-gusto niya, ngunit ngayon tila sumasakal sa kanyang leeg. Martha, nasan si Sky? Bakit di pa siya kumakain? Tanong ni William nang makita ang hindi nagagalaw na pagkain sa pagkainan. Senyorito William, bumuntong hiningang matanda, bakas ang labis na pagod at lungkot. Ayaw pong kumain ni Sky. Kanina pa siyang hapon umiyak ng malakas. Nagre-rebelde po ang bata. Tinapon lahat ng mamahaling laruan na binili ninyo. Ayaw niya rin magpapasok kahit kanino sa kwarto niya. Napakunot ang noo ni William. Ipaganda mo siya ng paborito niyang chicken nuggets. Ako ang magpapakain sa kanya. Dinala ni William ang pagkain sa kwarto ng anak. Binuksan niya ang pinto. Nakita si Sky na nakasubsob sa gilid ng kama. Yakap-yakap ang lumang oso na si Barnaby. Ang mga laroang robot at tren na nagkakahalaga ng libo-libong piso nakakalat at nagkabali-bali sa sahig. Sky, malambing ngunit may otoridad na tawag ni William. Kumain ka muna, narito ang paborito mo. Inangat ni Sky ang kanyang mamasa-masang mukha. Ang kanyang mga mata ay mugtong-mugto na sa kaiiyak. Tinitigan niya ang kanyang ama ng may galit na hindi normal para sa isang 5 taong gulang na bata. I don't want to eat. I hate you, Papa! I hate you! Sigaw ni Sky sabay hablot sa plato ng pagkain at itinapon to sa sahig. Sky! Nagtaas na rin ang boses si William, ngunit mabilis siyang pinigilan ang sarili na makitang takot at labis na puot sa mga mata ng anak. Pinalayas mo si Ate Elise. Alam ko po. Narinig ko kayong sumisigaw kagabi sa opisina mo. Hikbi ni Sky habang sumisiksik sa sulok. Masama ka, Papa. Simula nang mamatay si Mama, palagi mo na lang akong iniiwan. Palagi ka na lang galit. Si Ate Elise lang nagmamahal sa akin dito tapos pinalayas mo pa? Ang bawat salitang binitawan ni Sky ay parang mga palaso na direktang bumuon sa puso ni William. Nakaupo si William sa sahig, hindi alintana ang dumi ng matapong pagkain. Tinitigan niya ang kamay na ngayon nakatalikod na sa kanya at patuloy na humihikbi habang binubulong ang pangalan ni Elise. Si Ate Elise lang ang nagmamahal sa akin dito. Inisip ni William ang mga sinabi ni Elise bago to umalis. Hindi dumi ang sisira sa bata. Sir, ang kasungitan at kawalan niyo ng puso ang unti-unting pumapatay sa kanya. At ang huli nitong sinabi, pinapatay ninyo ang sarili ninyo at ang anak ninyo sa isang kasalang matagal nang tapos. Ngayong gabi, sa gitna ng marangya, ngunit napakalamig na mansyong ito, ay tuluyan nang gumuho ang pader ng pride ni William. Napagtanto niya ring malaki ang pagkakamali niya. Tama si Elise. Sa pagkakalunod niya sa guilt at puot, hindi lamang sarili niya ang napakalaking pagkakamali niya. Tama si Elise. Hindi lang sarili niya ang pinaparusahan niya, kung hindi, ang nag-iisa niyang anak na walang ibang kasalanan kundi ang mangulila at magmahal. At higit sa lahat, napagtanto ni William ang isang katotohanan na pilit niyang tinanggi sa kanyang sarili sa loob lang ng mga nakaraang linggo. Hindi lang si Sky ang nangungulila kay Elise. Kahit siya, kahit ang sarili niyang puso, tila nawala ng kulay mula nang mawala ang maingay, palaban, ngunit mapagmahal na yaya. Ang bango nito, ang matatapang nitong tingin, at ang init na dinala nito sa kanyang malamig na mundo, yon ang mga bagay na hinahanap-hanap ng kanyang sistema ngayon. Lumabas si William sa kwarto ni Sky, mabigat ang bawat hakbang. Nakita niya si Aling Martha na naghihintay sa koridor. Martha, basag ang boses sa tawag ni William. Ano po yon, senyorito? Hanapin mo si Elise. Alamin mo kung nasaan siya. Ngayon din. Utos ni William habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyon na matagal nang nawala sa kanya. Nilunok ko ng pride ko, Martha. Kailangan kong ibalik ang babaeng nagligtas sa anak ko at ang babaeng unti-unti na palang nagpapatibok muli ng puso ko. Naging mabilis ang pagkilos ni Aling Martha. Sa tulong ng labandera na kamag-anak ni Elise, madaling nalaman ni William ang kinaroroonan ng dalaga. Di na nag-aksaya pa ng panahon ng milyonaryo. Sa halip na utusan ang kanyang mga bodyguard o ipadala ang kanyang driver, siya mismo ang humawak sa manibela ng kanyang marangyang itim na SUV patungo sa seksikang bahagi ng Quiapo. Para sa isang lalaking sanay sa mga mararangyang hotel at malalawak na boardroom, ang lugar ni na Elise ay parang ibang mundo.
Masikip ang eskinita, maingay ang paligid mula sa mga nagtitinda at sunod-sunod ang tingin ng mga taong namamangha sa mamahaling sasakyan na pumasok sa kanilang lugar. Ngunit walang pakialam si William. Ang tanging nasa isip niya ay mukha ng yayang nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Pinark niya ang sasakyan sa gilid at bumaba. Suot pa rin ang kanyang formal na slacks at puting polo na bahagyang nakabukas ang 2 botones sa itaas. Agad siyang umakit ng atensyon habang naglalakad patungo sa lumang boarding house na itinuro sa kanya. Samantala, sa loob ng maliit na silid katatapos lang maglaba ni Elise, nakaupo siya sa isang mahabang upuan habang pinatutuyo ang kanyang mga kamay gamit ang basahan. Ang kanyang kaibigang si Sonia pumasok na natataranta para bang nakakita ng multo. Elise! Elise, iha, Diyos ko, lumabas ka, dali! Hingal na sabi ni Donya habang tinuturo ang pinto. Bakit, Sonia, may sunog ba? Takang tanong na Elise. Walang sunog, pero may bilyonaryo sa labas. Yung amo mo, si Sir William, nandito siya, hinahanap ka. Nabitawan ni Elise ang basahan. Nanlaki ang kanyang mga mata at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso bago pa man siya makalabas. Isang katok ang pumunit sa ingay ng boarding house. Bumuka sa pinto, niluwa nito ang matikas na figura ni William Lagdameo. Bahagyang yumuko si William upang makapasok sa mababang pinto ng silid. Lumingali nga siya sa paligid, ang maliit na kama, ang lumang electric fan at ang mga nakasampay na damit. Nang dumako ang kanyang tingin kay Elise, tila siya nabunutan ng tinik, ngunit bakas din sa kanyang mga mata ang labis na pagkahiya at mabilis tumayo si Elise. Binalik ang palaban niyang mukha upang itago ang pangungunilang nararamdaman. Anong ginagawa niyo rito, si William? Kung naparito kayo para sabihin na may nawawalang gamit sa mansyon ninyo, wala akong kinuha kahit isang kusing. Kung gusto niyo, kapkapin niyo pa yung bag ko eh. Huminga na malalim si William. Humakbang siya pasulong papalapit sa dalaga. Ang mukha niya ay walang bakas ng kasungitan. Ang natira na lamang ay pagpapakumbaba. Hindi ako naparito para magbintang, Elise. Mahina at basag ang boses na sabi ni William. Naparito ako para humingi ng tawad. Napatigil si Elise, maging si Sonia na nakatitig sa gilid ay napanganga. Ang makapangyarihang bilyonaryo na madalas mapanood sa balita ay kasalukuyang nakatayo sa isang maliit na kwarto sa Quiapo, humihingi ng tawad sa isang katulong. Nandito kayo para mag-sorry? Di makapaniwalang tanong ni Elise. Oo, taimtim na sagot ni William, diretsong sinalubong ang mga mata ni Elise. Patawarin mo ako sa mga sinabi ko noong isang gabi. Tama ka, Elise. Naging bulag ako ng sarili kong pride at guilt. Masyado kong kinulong ang sarili ko sa nakaraan na hindi ko na nakikita ang pinsala na nagagawa ko sa anak ko at sa mga taong nakapaligid sa akin. Bahagyang lumambot ang puso ni Elise, ngunit pinigilan niya ang sarili. Kung para ka kay Sky to, sir, alam ko, kailangan niya ng yaya. Pero maraming iba dyan na mas profesional kaysa sa akin. Hindi, Elise. Hindi lang to tungkol kay Sky. Putol ni William sa kanyang sinasabi. Habang mas lalo pang lumapit hanggang sa ilang pulgada na lamang ang agwat nilang dalawa. Bigla hinawakan ni William ang kamay ni Elise, isang hawak na mahigpit ngunit puno ng pag-iingat. Ayaw kumain ni Sky, umiiyak siya gabi-gabi at hinahanap ka. Pero higit sa lahat, ako, Elise, ako ang nahihirapan. Nang umalis ka, na-realize ko, tuluyan nang nawala ng buhay ang mansyon. Nawala ng kulay ang mundo ko. Ang puso kong matagal nang patay, ikaw lang pala ang magpapabalik ng tibok nito sa pamamagitan ng katapangan at kapagmamahal mo. Napatitig si Elise kay William. Ang mga salitang yon ay tila ba musika na nagpalundag sa kanyang puso. Nakita niya ang katapatan sa mata ng bilyonaryo. Wala nang leyon, kundi isang lalaki na handang ibaba lahat ng kanyang kayamanan at pride para lang sa kanya. Pakiusap, Elise. Bumalik ka na. Nagmamakaawang pakiusap ni William. Bumalik ka para kay Sky at bumalik ka para sa akin. Umira lang lambot ng puso ni Elise. Tiningnan niya ang mga kamay nilang magkahawak bago napangiti ng bahagya, ang pamilyar ng ngiti na may halo pa ring pang-aasar. Sige na nga, Sir William, babalik ako, saad ni Elise na nagpakinang sa mga mata ng bilyonaryo. Pero tandaan niyo to,
Kapag sinigawan niyo ulit ako o si Sky, hindi lang ako ang mag-iimpake. Sasama ko talaga ang anak ninyo sa probinsya. Isang malawak at totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni William. Isang ngiti na 2 taon nang hindi nakikita ng mundo. I promise, Yaya Elise, hinding-hindi na. Pagsapit ng hapon, nakabalik na sila sa mansyon. Pagkabukas pa lang ng pinto ng sasakyan, patakbong lumabas ng mansyon si Sky. Umiiyak, ngunit sa pagkakataong to ay dahil sa galak. Yaya Elise! Patakbong sumubsob ang mga bata sa bisig ng dalaga. Sky, baby! Mahigpit na niyakap ni Elise ang bata habang pinapahid ang sarili niyang mga luha. Nandito na si Ate Elise. Hindi na kita iiwan, ha? Nakatayo sa likod nila si William, nakapamulsa habang masayang pinapanood ang tagpo. Lumapit sa kanya si Aling Martha, may luha rin sa mga mata. Salamat, senyorito. Binalik niyo ang liwanag sa bahay na to? Tumingin si William kay Elise na kasalukuyang nakikipag-asaran na naman kay Sky habang buhat-buhat ito. Hindi lang liwanag, Martha, bulong ni William sa sarili habang may kakaibang pintig ng pagmamahal sa kanyang dibdib. Binalik niya rin ang buhay. Ang pagbabalik ni Elise sa mansyon ng mga Lagdameo ay nagdala ng isang radikal na pagbabago na hindi kailanman inaasahan ng sino mang nagtatrabaho doon. Ang mansyon na dating binabalot ng malamig na katahimikan at takot ay dahan-dahang napalitan ng init, sigla at mga tunog na matagal nang nawala, tulad ng tugtog ng radyo sa kusina. Ang boses ni Elise na nagrereklamo sa mga nakakalat na laruan at ang walang humpay na tawanan ng 5 taong gulang na si Sky. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay makikita mismo sa bilyonaryong si William Lagdameo. Mula nang magpakumbaba ito sa Quiapo, tila tuluyan ng natunaw ang yelong bumabalot sa kanyang puso. Mas naging malapit siya kay Sky. Sa tulong at banayad na giya ni Elise, natutunan ni William kung paano ang makipaglaro sa anak ng higit nag-aalala sa dumi o alikabok. Ang dating seryoso na ama, nakikita na ngayon ng mga katulong na nakaupo sa sahig. Suot ang kanyang mamahaling slacks habang tinutulungan si Sky na mabuo ang mga kastilyo gamit ang blocks. Isang gabi, bandang 7:00, handa ng hapunan sa malawak na dining table. Nagkagawian na sa mansyon na mag-isang kumakain si William habang si Sky naman pinapakain ni Elise sa kusina o kwarto nito bago matulog. Habang inaayos ni Aling Martha ang mga kubyertos, bumaba si William mula sa kanyang opisina. Subalit sa halip na umupo, agad sa dulo ng lamesa, lumingon siya patungo sa direksyon ng kusina. Martha, ano po yon, senyorito? Nasaan sila Sky at Elise? Bakit wala sila dito? Nasa kwarto po ni Sky, senyorito. Pinapakain po ni Elise ang bata ng hapunan. Tawagin mo sila. Putol ni William sa banay na tono. Sabihin mo mula ngayon dito na sila kakain sa dining table kasabay ko. Lahat tayo. Bahagyang natigilan si Aling Martha bago na pangiti ng malawak. Sige po, senyorito, tatawagin ko po sila kaagad. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok sa dining room si Elise. Akay ang hawak kamay na si Sky. Baka sa mukha ng dalaga ang pag-aalinlangan. Alam niya, yaya lang siya. At sa kulturang nakasanayan ang mga katulong hindi sumasabay sa kanilang mga mayamang amo. Sir William, marahang sabi ni Elise. Ano po, baka po nakakaabala kami rito. Pwede naman po kaming kumain ni Sky sa karton niya tulad ng dati. Tumingin si William kay Elise. Pinagmasdan niya ang simpleng suot nito, isang t-shirt at maong. Walang kolorete sa mukha, ngunit ang ganda nito mas lalong nagliliwanag sa ilalim ng chandelier ng mansyon. Hindi ka nakakaabala, Elise. Malambing na sagot ni William habang pinaghihila ng upuan ng dalaga sa tabi ng pwesto ni Sky na katabi rin ng sarili niyang upuan. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka lang ordinaryong katulong dito, bahagi ka na ng pamilyang to, kaya maupo ka na. Walang nagawa si Elise kundi ang maupo, bagaman ramdam niya ang matinding init na umaakit sa kanyang mga pisngi. Ang puso niya nagsimula na namang sumayaw sa mabilis na pintig na madalas niyang maramdaman kapag malapit ang bilyonaryo. Ang hapunan na iyon naging puno ng kwentuhan. Si Sky ang pinaka-maingay, walang tigil sa pagkukwento tungkol sa kanyang mga ginawa sa paaralan at sa mga itinuro sa kanyang laro ni Elise.
Habang nagsasalita ang bata, hindi mapigil ni William ang mapatingin kay Elise. Nang mapansin ni Elise na nakatitig sa kanyang amo, lumingon siya at biniro ito. Sir William, baka matunaw ako niyan. Ba't ba kayo tumitingin ng ganyan? May dumi ba ako sa mukha? Bahagyang natawa si William. Isang tunog na napakagandang pakinggan sa pandinig ni Elise. Wala. Iniisip ko lang kung paano nagawang baguhin na isang palaban at maingay na yayang tulad mong isang masungit na leon katulad ko. Sus, madali lang yan, sir. May pagmamalaking sagot ni Elise sabay kindat kay Sky. Basta tapat ang puso at may paninindigan, kahit anong tigas ng bato lumalambot din. Nagkatitigan silang dalawa, isang hindi maipaliwanag na tensyon ang namuo sa pagitan nila. Isang tensyon na hindi nagaling sa galit, kundi sa mga nakaw na tingin, ngiti at damdaming unti-unti nang lumalalim sa bawat segundong nagdaraan. Pagkatapos ng hapunan at nang maipatong na ni Elise si Sky sa kama para matulog, lumabas siya sa balkonahe na ikalawang palapag upang magpahangin. Malalim na ang gabi at ang langit puno ng mga bituin. Ang malamig na simoy ng hangin, banayad na humahampas sa kanyang balat. Bumuntong hininga si Elise habang nakahawak sa railings. Ano ba tong nangyayari sa'yo, Elise? Huwag kang assuming. Milyonaryo yan, yaya ka lang. Ang layo ng agwat ninyo. Paalala niya sa sarili, sinusubukan gisingin ang kanyang natutulog na lohika. Masyado ka namang malalim mag-isip. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Lumingon si Elise at nakita si William na naglalakad patungo sa kanya. May hawak na 2 tasa ng mainit na kape. Iniabot niya ang isa kay Elise. Salamat, sir. Tanggap ng dalaga habang pinapakiramdaman ang init ng tasa. Sumandal si William sa tabi niya, nakatingin din sa nagtataasang mga bituin. Salamat muli, Elise, sa lahat ng ginagawa mo para kay Sky at para sa akin. Hindi ko alam kung nasan kami ngayon kung di ka dumating sa buhay namin. Sir William, sinabi ko naman sa inyo, ginagawa ko lang trabaho ko dahil mahal ko na rin si Sky. Mahinang sagot ni Elise, pilit na pinapanatili ang distansya. At saka, nakikita ko naman may mabuti kayong puso. Kailangan lang talaga ng magpapaalala sa inyo. Humarap si William kay Elise. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang mga mata ay nagpapakita na isang matinding emosyon na hindi na kaya pang itago. Dahan-dahan niyang binaba ang kanyang tasa sa maliit na lamesa sa gilid at tumakbang papalapit kay Elise. Dahilan upang mapaatras ang dalaga hanggang sa sumandal ang likod nito sa railings ng balkonahe. Paano kung di lang dahil kay Sky, kaya kita gustong manatili dito? Bulong ni William. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng sensitibong pintig. Sir, anong ibig ninyong sabihin? Pautal na tanong ni Elise, habang kanyang dibdib ay mabilis na umaakit baba sa tindi ng kaba at pananabik. Inangat ni William ang kanyang kamay. Marahang nilagay isang takas na buhok na Elise sa likod ng tenga nito. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumausdos sa makinis na pisngi ng dalaga na naging dahilan upang mapapikit ng bahagya si Elise sa sarap ng pakiramdam. Ibig kong sabihin, Elise, unti-unti mo nang ninanakaw ang bawat pag-iisip ko. Taimtim na pag-amin ni William habang ang kanyang mukha dahan-dahang lumalapit sa mukha ni Elise, sapat upang maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. At natatakot ako dahil akala ko ang pusong patay na tuluyan nang nahuhulog sa'yo. Napatigil ang mundo ni Elise. Ang pag-amin na iyon ay ang bagay na pinaka-kinatatakutan niya, ngunit siya ring pinaka-inaasam ng kanyang puso. Bago pa man siya makasagot, marahang inilapit ni William ang kanyang mga labi sa noo ni Elise. Nag-iwan na isang matagal at banayad na halik na puno ng pangako at pag-iingat. Nang iangat ni William ang kanyang ulo, nakita niya ang pamumula ng mukha ni Elise. Walang nagawa ang pagiging palaban ng dalaga. Tuluyan siyang natunaw sa lambing ng bilyonaryo. Sa gabing yon, sa ilalim ng saksi ng mga bituin, ang kwento ng masungit na amo at nangyayang hindi magpapatalo ay opisyal nang lumipat sa isang bagong yugto. Isang yugto kung saan ang pride ay unti-unti nang nauubos ang pag-ibig. Ang mga sumunod na araw matapos ang gabi sa balkonahe ay naging puno ng tamis at kakaibang kilig.
Bagaman walang formal na pag-uusap, ano nga bang estado nilang dalawa, hindi maitatwa ni na William at Elise ang malalim na pagtingin sa isa't isa. Ang mga asara ni na William at Elise ay may halo na ngayong malambing ng ngiti at mas madalas na silang magkasabay sa lahat ng pagkakataon sa labas ng mansyon. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang niyanig na isang umaga. Isang marangyang pulang sports car ang pumarada sa harap ng mansyon. Niluwan nito si Amanda Valdez, isang sikat na modelo, anak na isa sa pinakamalalaking kasosyo ni William sa negosyo at ang babaeng matagal nang pinipilit ng pamilya Lagdameo para sa bilyonaryo. Si Amanda ay sosyal, maganda, pusturang-pustura sa kanyang designer dress ngunit may taglay na kaasiman at taas ng noo. William, darling! Masayang bati ni Amanda sa bayakap at halik sa pisngi ni William na makapasok na ito sa sala. I've missed you so much. Galing akong Paris at diretsyong pumunta rito para pag-usapan natin yung bagong real estate project ng mga magulang natin. Napatayo si William. Medyo nagulat sa biglaang pagdating ng babae. Amanda, hindi mo sinabi ngayon ka darating. Sana sa opisina na lamang tayo nagkita. Oh, come on, William. Mas gusto ko rito sa mansyon mo. Mas private. Malanding sagot ni Amanda. Sabay hawak sa braso ni William habang nakasandal ang katawan nito sa lalaki. Eksakto naman, pababa ng hagdan si Elise, akay-akay si Sky. Napatigil si Elise sa gitna ng hagdan nang makita ang eksena sa sala. Nakita niya kung paano luntarang landiin at hawakan ng magandang babae ang kanyang amo. May kung anong matalim na saksak ng sakit at matinding selos ang biglang sumiklab sa dibdib ni Elise. Napatingin din si Amanda sa hagdan at pilit nang ngumiti nang makita si Elise. Oh, William, siya bang bagong katulong mo? I mean, ang bagong yaya ni Sky? Siya si Elise, Amanda. Seryosong pagpapakilala ni William. Sabay dahan-dahang pagbawi ng kanyang braso mula sa hawak ni Amanda. Dahil alam niyang nakatingin si Elise. Inirapan lang ni Amanda si Elise bago muling bumaling kay William. Anyway, William, can you mix me a drink? Namiss ko yung paborito nating cocktail. Sa buong maghapon, nanatili si Amanda sa mansyon. Sinadya nitong mag-utos-utos kay Elise sa harap ni William para ipakita kung sinong nakakataas. Yaya, pakikuha nga ng tubig. Yaya, pakidala nitong bag ko sa kotse. Tahimik lamang na sumusunod si Elise. Ngunit sa loob-loob niya halos sumasabog na siya sa galit at selos. Ang pinakamasakit para kay Elise ay ang katotohanan na nakikita niya ang sarili bilang yaya lamang. Gaano man siya katapang, gaano man kalalim ang pinagsamahan ni William, hindi niya mababago ang katotohanan na sa isang malaking pader ng estado sa buhay ang naghihiwalay sa kanila. Ang babaeng tulad ni Amanda ang nararapat sa mundo ng isang bilyonaryo, hindi ang isang probinsyanang katulong na katulad niya. Pagsapit ng gabi, pagkaalis ni Amanda, naging napakatahimik ni Elise. Hindi niya sinasabayan si William sa pagkain at mabilis niyang inaasikaso si Sky para makatulog. Nang mapansin ni William ang biglaang pag-iwas at malamig na pakikitungo ng dalaga, hindi niya na nakayanan. Hinarap ni William si Elise sa koridor nang lumabas to mula sa kwarto ni Sky. Elise, mag-usap tayo. Maotoridad, ngunit may pag-aalalang utos ni William. Sabay hawak sa braso ng dalaga. Marahas na binawi ni Elise ang kanyang braso. Wala tayong dapat pag-usapan, Sir William. Gabi na. Marami pa akong lalaban bukas. Anong walang dapat pag-usapan? Kanina mo pa ako iniiwasan mula nang dumating si Amanda. Formal na formal ka nung dinalhan mo ko ng kape at di mo man lang ako tinitingnan sa mga mata. Galit na asik ni William. Muli, bumabalik ang kanyang pagiging masungit dahil sa inis na hindi niya maintindihan, tumatakbo sa isip ng dalaga. Hinarap siya ni Elise, ang kanyang mga mata, nagbabadyang magpaluha sa tindi ng emosyon na pinipigilan niya buong araw. Ang kanyang pagiging palaban muling sumiklab, ngunit sa pagkakataong to may kasamang matinding sakit. Sir William, anong aasahan niyo sa akin? Ang makipagtawanan sa inyo habang may kasama kayong maganda, mayaman at sosyal na babae sa sala ninyo? Tama naman si Amanda eh. Yaya lang ako dito.
Isang katulong na binabayaran ninyo. Wala akong karapatan na magreklamo o mag-inarte. Hindi kita tinuturing na katulong lang, Elise. Alam mo yan. Depensa ni William, humahakbang papalapit. Pero yun ang totoo, sir. Patuloy na sigaw ni Elise habang tuluyang pumatak ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Kahit anong gawin natin, magkaibang mundo natin. Doon ka sa kwarto mong puno ng karangyaan at ako, dito ko sa sulok ng mansyon mo bilang tagapag-alaga ng anak mo. Nasasaktan ako, William. Nasasaktan akong makita na may ibang babaeng gumahawak sa'yo dahil nagsiselos ako. Nagsiselos ako kahit alam kong wala naman akong karapatan. Napatigil ang buong paligid sa huling salitang binitawan ni Elise. Naipahayag niya ang kanyang selos. Naipahayag niya ang katotohanan ng matagal niyang tinatago sa kanyang sarili. Napayoko si Elise, patuloy na umiiyak, habang hinihintay ang magiging reaksyon ng bilyonaryo, kung pagtatawanan ba siya nito o tuluyan ng palalayasin dahil sa lakas ng loob niyang magselo sa isang tulad nito. Nanginig ang buong katawan ni Elise pagkatapos bitawan ng mga salitang yon. Nakayoko siya, patuloy na bumubuhos sa mga luha sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya, hinabaran niya ang sarili niyang puso sa harap ng bilyonaryo. Inaasahan niya ang galit nito, ang panlalait o ang malamig na paalala na lumagay siya sa tamang pwesto, ngunit walang sigaw ang dumating. Sa halip, isang mainit at banayad na kamay ang bawak sa kanyang baba. Dahan-dahan hinawakan ni William ang mukha ni Elise upang mapilitan tong tumingin sa kanya. Nagulat si Elise na makita ang ekspresyon sa mukha ng bilyonaryo. Walang bahid ng inis o galit. Sa halip, isang malawak at napakatamis ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni William. Isang ngiti na nagpadala ng kakaibang kaba sa buong sistema ng dalaga. "Bakit ka tumatawa?" Pautal at may halong inis sa tanong ni Elise habang pinapahid ang luha gamit ang likod ng kanyang kamay. "Naluluha na ngang tao rito, nagagawa mo pang mag-enjoy?" Tumatawa ako dahil sa wakas, narinig ko na rin ang gusto kong marinig. Malambing na sagot ni William. Ang kanyang boses ay napakababa, puno ng emosyon na matagal niya nang kinikimkim. Humakbang paabante si William, nilapitan ng husto ang distansya nilang dalawa hanggang maramdaman na ni Elise ang mabilis na pagbayo ng dibdib ng lalaki. Hinawakan ni William ang magkabilang kamay ni Elise, pinagsakop ang kanilang mga daliri at pinisilto ng mahigpit. "Nakinig ka sa akin, Elise Marquez." Taimtim na panimula ni William, diretsong nakatitig sa mata ng dalaga. "Wala akong pakialam kung anak si Amanda ng pinakamayamang investor sa bansa. Wala akong pakialam kung dinalhan niya ako ng milyon-milyong kontrata dahil sa buong maghapon na narito siya, walang ibang hinahanap ang mga mata ko kundi ang palaban na yayang katulad mo." Napasinghap si Elise. Tila napatigil ang kanyang paghinga sa narinig. "2 taon akong nabuhay sa dilim, Elise," patuloy ng bilyonaryo habang ang mga matay nagpapakita ng labis na katapatan. "Akala ko tapos na ang buhay ko, pero dumating ka. Maingay ka, matapang, hindi ka natatakot sa akin. At sa bawat pagtatalo natin, unti-unti mong binasag ang pader ng pride ko. Ikaw ang nagligtas sa anak ko mula sa kalungkutan. At ikaw ang muling nagpatibok sa puso kong matagal ng patay. Kaya wag mong sabihin ngaya ka lang. Dahil para sa akin, ikaw ang natatayang babaeng gusto kong makasama habang buhay." "William," bulong ni Elise. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya to sa pangalan nito ng walang sir. "Mahal kita, Elise. Mahal kita, aking palaban na yaya." Buong tapang na pag-amin ni William. Bago pa man makasagot si Elise, dahan-dahan nilapit ni William ang kanyang mukha at doon, sa gitna ng tahimik na koridor ng mansyon, marahan niyang pinaglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na nagsimula sa banayad na pag-iingat, ngunit unti-unting naging malalim at puno ng pangako. Isang halik na nagpahiwatig ng lahat ng pangungulila, pagmamahal at pagsuko ng kanilang mga pride sa isa't isa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila hingal, ngunit may malalawak ng ngiti sa kanilang mga mukha. Sinandal ni William ang kanyang noo sa noo ni Elise. "Ngayon, may balak ka pa bang mag-iwas sa akin?" Natawa ng mahina si Elise, bagaman may kaunti pa ring pag-aalinlangan sa kanyang puso. "Hindi na po, Sir William. Pero natatakot pa rin ako. Paanong sasabihin ng ibang tao? Ang pamilya mo, ang layo ng agwat natin." Hinaplos ni William ang pisngi ng dalaga. May determinasyon sa kanyang mga mata. "Hayaan mo sila. Hawakan mo lang ang kamay ko, Elise. Humarap tayo sa mundo ng magkasama. Akong bahala sa iyo."
Di nagtagal ang tamis ng sikretong pagmamahala ni William at Elise sa loob ng mansyon. Gaya ng kinatatakutan ng dalaga, ang balita tungkol sa espesyal na pagtrato ng bilyonaryo sa kasambahay ay mabilis na kalagpas sa bakod ng subdivision. Isang sikat na blind item sa mga social media page at business fashion magazines ang naging mitsa. Isang sikat at gwapong bilyonaryo, nahulog ang loob sa probinsya ng yaya ng kanyang nag-iisang anak. Ang unang sumiklab sa galit ay si Doña Victoria, ang ina ng yumaong asawa ni William na si Katrina. Para sa matanda, isang malaking pambabastos sa alaala ng kanyang anak ang pakikipagrelasyon ni William sa isang mababang uri ng babae. Isang hapon, habang nasa opisina si William para sa isang biglaang board meeting, dumating ang isang marangyang sasakyan sa mansyon. Pumasok si Doña Victoria sa sala, parang isang reyna, mayamang-mayaman ng suot, puno ng hiya sa mga daliri at may bitbit na matatalas na tingin. "Nasaan ang babaeng yan?" bulyaw na matanda kay Aling Marta. "Tawagin mo ang katulong na nagmagaling sa pamamahay na ito." Mabilis bumaba si Elise mula sa kwarto ni Sky nang marinig ang kaguluhan. Pagkakita sa kanya ng matanda, agad tong lumapit at marahas na binalibag ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng glass table. "Yan!" turo ng matanda sa sobre. "Nandyan ang 5 milyong piso. Kunin mo yan, mag-empake ka at bumalik ka sa probinsya mong pinanggalingan. Huwag mo lang lolokohin si William dahil hindi ka matatanggap ng pamilyang to. Yaya ka lang, babae. Isang hamak na katulong na lumabas ng Maynila para mang-akit ng mayamang lalaki." Nainsulto si Elise. Nasaktan siya, ngunit sa pagkakataong to hindi niya hinayaang pumatak ang kanyang mga luha sa harap ng taong umaapi sa kanya. Inayos niya ang kanyang pagkakatayo. Sinalubong ang nanlilisik na mata ng matanda at hindi umurong. "Doña Victoria, ginagalang ko kayo bilang lola ni Sky at pamilya ng yumaong asawa ni William." Matatag at malakas sa saad ni Elise. "Pero wala kayong karapatang tapakan ng pagkatao ko at lalong walang halaga ang pera ninyo sa akin. Hindi ko pinagpalit ang dangal ko para sa pera. Kung mamahalin ko man si William, yun ay dahil sa kung sino siya, hindi dahil sa bilyonaryo siya, kaya itabi niyo po yung sobre ninyo dahil hindi niyan kayang bilhin ng paninindigan ko." "Aba, at talagang mapangahas ka?" Akmang itataas ng matanda ang kanyang mamahaling bag para ihampas kay Elise nang biglang bumukas ng marahas ang pinto ng mansyon. "Subukan niyo siyang hawakan, Doña Victoria, at titiyakin ko, hinding-hindi niyo na muling makikita si Sky." Isang malamig at nakakatakot na kulog na boses ang umalingaw-ngaw. Pumasok si William. Kakarating lang galing sa kumpanya matapos mabalitaan ng pagpunta ng dating biyanan. Ang kanyang mukha bumalik sa pagiging madilim, matalas, walang pinapatawad. Isang leon na handang pumatay para protektahan ang kanyang reyna. Mabilis na humakbang si William patungo sa gitna ng sala. Humarang ang kanyang matikas na katawan sa harap ni Elise. Pinalad ang kanyang kamay sa likod upang hawakan na mahigpit ang nanginginig na kamay ng dalaga. "William, nabubulag ka na ba?" sigaw ng matanda. "Pinagtatanggol mo isang katulong laban sa pamilya ng asawa mo?" "Katerina is gone, Victoria," mariing sagot ni William. Ang mga mata ay nandilisik sa galit. "At sa loob ng 2 taon, hinayaan niyo akong mamatay sa guilt habang ang anak ko nagdurusa sa lungkot. Nasaan kayo noong mga panahong kailangan ni Sky ng kalinga? Wala. Ang business empire lang ang inintindi ninyo." Humigpit ang kapit ni William sa kamay ni Elise. Tumingin sa matanda na may pinal na desisyon. "Ang babaeng nilalait niyo ngayon, siya ang nagligtas sa anak ko mula sa kadiliman. Siyang nagbalik ng buhay sa mansong to at siyang nagturo sa akin kung paano muling magmahal. Kaya sa harap niyo at sa harap ng buong mundo, sinasabi ko to. Si Elise ang buhay ko ngayon. At kung sino mang magtatangkang umapi o magpaalis sa kanya, pamilya ko man o kasosyo sa negosyo, hinarap niyo ang buong bagsik ng pangalang Lagdameo." Natigilan si Doña Victoria. Nakita niya ang bagsik at seryosong banta sa mata ng bilyonaryo. Alam niya kapag nagalit si William, kaya nitong pabagsakin ang kahit anong negosyo sa isang korap lamang. Walang nagawa ang matanda kundi hablutin ang kanyang sobre. Irapan si Elise at mabilis tumabas ng mansyon na galit na galit. Nang mawala ang matanda, mabilis na lumingon si William kay Elise. Bakas sa mga mata ang matinding pag-aalala. "Nasaktan ka ba? May ginawa ba siya sa'yo?" Sa pagkakataong to, tuluyan nang bumigay ang luha ni Elise. Umiling siya habang nakangiti sa gitna ng pag-iyak.
Agad siyang sumubsob sa malapad na dibdib ni William. Niyakap ito ng napakahigpit. Salamat. Salamat dahil pinagtanggol mo ko, hikbi ng dalaga. Hinalikan ni William ang tuktok ng ulo ni Elise habang hinahaplos ang likod nito. Sinasabi ko sa'yo, hawakan mo lang ang kamay ko. Hindi ko hahayaang saktan ka ng mundong to, Elise. Magkasama nating ipaglalaban to. 9 na buwan ang mabilis na lumipas matapos sa matinding pagkaharap na naganap sa sala ng mga Lagdameo. Ang bagyong dala na mapanghusgang lipunan at ng pamilya ng yumaong asawa ni William ay unti-unti na ring humupa. Sa tulong ng matatag na paninindigan ng bilyonaryo, tuluyan ng tinanggap ng publiko ang katotohanan. Si Elise Marquez ay hindi na lamang isang simpleng yaya, kung hindi, ang babaeng nagmamay-ari ng puso ng pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Ngayong araw, ang mansyon ay hindi na muling babalutin ng dilim o lungkot. Puno ang buong paligid ng mga mamahaling bulaklak na kulay puti, mga maliliwanag na ilaw at tugtog ng isang romantikong biolin. Isang simpleng selebrasyon ang gaganapin, isang intimate na pagtitipon para sa formal na pag-iisang dibdib ni William at Elise. Sa loob ng malawak na silid-tulugan nakatayo si Elise sa harap na isang dambuhalang salamin. Suot niya ang isang simpleng puting wedding gown na gawa sa mamahaling lace, ngunit walang kahit anong komplikadong disenyo. Saktong tulad ng kanyang personalidad na simple, ngunit may natural na ningning. Ang kanyang kayamangging balat ay lalong nagmura sa ganda at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod pa itaas. Pumasok si Aling Marta na may luha sa mga mata. Diyos ko, Elise, napakaganda mo, iha. Kung nakikita ka lang ng mga magulang mo sa probinsya ngayon, tiyak, luluha sila sa labis na galak. Salamat po, Aling Marta. Nakangiting sagot ni Elise, bagaman may konting kaba pa ring nararamdaman sa kanyang dibdib. Kung di dahil sa paggabay ninyo sa akin noong unang araw ko rito, baka sumuko na ako sa kasungitan ng leon na yon. Ate Elise! Ate Elise! Isang mabilis na yabag ang narinig mula sa pinto. Pumasok si Sky na ngayon napakagwapo sa kanyang suot na munting itim na tuxedo. Agad tong tumakbo at niyakap ang binti ni Elise. Maingat na hindi mayupi ang gown ng dalaga. Wow! You look like a real princess, Ate Elise! Namamanghang sabi ng 7 taong gulang na bata. Magsisimula na po ang kasal. Sabi ni Papa bawal daw po siyang malate sa paghihintay sa reyna niya. Natawa ng malambing si Elise at lumuhod para pantayan ng bata. Hinaplos niya ang pisngi nito. Sky, baby, mula ngayon hindi na Ate Elise ang tatawag mo sa akin, ha? Ano nang bago nating usapan? Isang napakalawak ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Sky. Ang mga mata nito ay nagniningning sa labis na kaligayahan. Isang kaligayahang matagal itong hinanap. Opo, Mama. I love you, Mama Elise. Tuluyang pumatak ang luha ng galak sa mga mata ni Elise. Niyakap niya na mahigpit ang bata. Ang marinig ang salitang mama mula sa labi ni Sky ang pinakamagandang regalong natanggap niya sa buong buhay niya. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, sa gitna ng malawak at magandang hardin ng mansyon, nakatayo si William Lagdameo sa dulo ng altar. Suot niya ang isang perpektong puting barong Tagalog na nagpatingkad sa kanyang matikas sa tindig. Wala na ang malamig at masungit itong mukha. Habang pinapanood niyang naglalakad si Elise patungo sa kanya, akay-akay ng kanyang anak na si Sky, ang mga mata ng bilyonaryo ay unti-unting nangilid ang luha ng labis na pasasalamat. Nang makarating si Elise sa kanyang harap, dahan-dahan, kinuha ni William ang kamay ng dalaga. Pinagsakop ang kanyang mga daliri, saktong tulad ng ginawa niya sa koridor nung gabi ng unang pag-amin. You are breathtakingly beautiful, my love, bulong ni William na naging dahilan upang mamula ang mga pisngi ni Elise. Salamat, aking bilyonaryong leon. Ganti namang biro ni Elise na nagpatawa ng mahina sa lalaki. Naging maikli ngunit napaka madamdami ng kanilang palitan ng sumpaan ng pag-ibig sa harap ng hukom. Elise, panimula ni William. Habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng dalaga, pinangako ko sa sarili ko noon, hindi ko na muling bubuksan ang puso ko sa takot na masaktan muli. Ngunit dumating ka, ang yayang walang takot na pinaglaban ng kasungitan ko. Ang babaeng nagturo sa akin paano muling maging ama at ang nag-iisang taong nagpababa ng pride ko.
Mula ngayon, ang buong buhay ko, ang puso ko at ang lahat ng meron ako ay sa'yo lang. Pinapangako kong iibigan at poprotektahan kita hanggang sa huling hininga ko. Huminga na malalim si Elise. Pinipigilan ng emosyon habang sumasagot. William, pumasok ako sa mansyong ito para lang maging kasambahay at mag-alaga ng bata. Di ko pinangarap ang kayamanan mo dalang totoo. Natatakot ako sa mundo mo. Pero pinakita mo sa akin na handa mong iwan ang trono mo para lang tabihan ako sa sahig. Salamat dahil pinili mo kong mahalin sa kabila ng pagkakaiba ng mundo natin. Pinapangako ko, hindi ako mapapagod maging palaban para sa pamilyang to at hindi kita iiwan, aking amo. I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Dahan-dahan inabot ni William ang bewang ni Elise. Hinila niya ito papalapit sa kanyang matigas sa dibdib at marahang inilapat ang kanyang mga labi sa labi ng dalaga. Isang halik na puno ng tagumpay, kapayapaan at walang katapusan na pagmamahal. Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan mula kay Sky, Aling Martha at sa ilang malalapit na kaibigang dumalo. Nagliparan ng mga puting petal sa hangin habang magkayakap ang dalawa. Kinagabihan matapos ang selebrasyon, nakatayo sina William at Elise sa balkonahe ng kanilang kwarto. Magkayakap habang pinapanood ang mapayapang langit ng Maynila. Sa loob ng silid, mahimbing na ring natutulog si Sky. Yakap-yakap ang kanyang lumang oso na si Barnaby. So, Mrs. Elise Marquez Lagdameo. Malambing na bulong ni William sa tenga ng asawa habang nakapalupot ang kanyang mga braso sa bewang nito mula sa likod. May balak ka pa bang makipagtalo sa akin sa mga sumunod na araw? Lumingon ng bahagya si Elise, ngumiti na nakakaloko. Aba, depende sa timpla mo, Mr. Lagdameo. Kapag naging masungit ka na naman at nag-inarte, asahan mong hindi ako magpapatalo. Natawa ng malawak si William, sabay halik sa leeg ng asawa. Hindi na ako mananalo sa iyo, Elise. Dahil sa unang araw pa lang na sumagot ka sa akin, alam ko naman, talunan na ang puso ko. Sa bawat pagtatalo, walang unang sumuko, dahil sa huli ang kanilang mga puso ang tuluyang sumuko sa kapangyarihan ng pag-ibig. Ang kwento ng masungit na amo at nangyayang hindi magpapatalo ay nagwakas na. Ngunit ang tunay at masayang simula bilang isang pamilya ngayon pa lamang nag-uumpisa. 2 taon ang mabilis na lumipas matapos ang kasalan na yumanig sa alta sosyedad. Ang mansyon ng Lagdameo na dating parang madilim na kaharian ng isang masungit na leon ay tuluyang naging tahanan ng walang katapusang tawanan at init ng pamilya. Si Elise ay hindi nangyayang naka-uniforme, kundi ang donya ng mansyon na ginagalang ng lahat. Ngunit sa kabila ng yaman at marangyang buhay, nanatili ang simple niyang puso, ang pagiging palaban, ang hilig nitong baruhin ng asawa kapag nagsisimula ng maging masungit ang bilyonaryo. William, bilisan mo nga dyan, baka maiwan tayo ng barko, sige ka, sigaw ni Elise mula sa sala habang inaayos ang huling backpack na dadali nila. Bumaba si William mula sa hagdan, may dalang 2 malaking maleta. Suot niya ang isang simpleng short sleeve linen shirt at shorts, isang forma na hindi mo makikita sa kanya noon. Bahagyang nakataas ang kanyang kilay, ngunit may nakatagong ngiti sa kanyang mga labi. Wife, we are traveling via my private yacht. Hindi tayo maiiwan ng sasakyang pagmamay-ari ko. Natatawang pag-alala pa ni William sabay lapit kay Elise at tinalikan to ng mabilis sa kanyang mga labi. Kahit na, ang usapan, 8:00 ng umaga ang alis natin. Tsaka excited na ang mga kapatid ko sa Mindoro. Baka nga naghihintay na sila sa may daungan. Pagmamaktol ni Elise, bagaman napangiti na rin nang yakapin siya ng asawa mula sa likod. Ngayong araw ang unang pagkakataon na babalik si Elise sa kanyang probinsya sa Mindoro mula nang lumawas siya ng Maynila bilang kasambahay. At mas espesyal ito dahil kasama niya ang kanyang asawang bilyonaryo at ang 7 taong gulang na si Sky na ngayon ay masiglang masigla habang bitbit ang kanyang paboritong bear na si Barnaby. Matapos ang ilang oras ng paglalakbay sa dagat, tuluyan ng dumaong ang yate ni William sa isang simpleng pangpang sa isang bayan sa Mindoro. Ang asul na dagat, ang mga puno ng niyog at ang sariwang hangin ang sumalubong sa kanila. Wow, Mama! Is this your home? It's so beautiful! Manghang-manghang sabi ni Sky habang nakatingin sa malawak na dalampasigan.
Oo, Sky baby. Dito lumaki si Mama. Nakangiting sagot ni Elise habang inaalalayan siya ni William pababa ng yate. Sinalubong sila ng pamilya ni Elise. Ang kanyang mga magulang na mukhang nahihiya pa nung una nasa marangyang bihis ni William. At ang tatlo niyang nakababatang kapatid. Ngunit mabilis na nawala ang ilang nang si William na mismo ang naunang lumapit upang magmano sa ina at ama ni Elise. Magandang hapon po, tatay, nanay. Taimtim na bati ni William na may malalim na paggalang. Salamat po sa pagtanggap niyo sa amin dito. Napaiyak ang ina ni Elise sa galak. Naku iho, kami ang dapat magpasalamat sa iyo dahil napakabuti mong asawa sa anak namin. Halina kayo sa bahay, nakanda ng simpleng tanghalian. Ang bahay ni na Elise sa probinsya ay isang simpleng bungalow na gawa sa semento at kahoy, malayo sa dambuhalang mansyon sa Maynila. Ang dining table, gawa sa luma ngunit matibay na nara at ang mga pagkain nakahain sa mga ordinaryong plato. May nakalatag na inihaw na isda, sariwang gulay at sinigang na hipon. Pasensya ka na, William iho ha. Baka hindi ka sanay sa mga ganitong pagkain. Nahihiyang sabi ng ama ni Elise habang nag-aabot ng kanin. Huwag ko kayong mag-alala, tatay. Nakangiting sagot ni William. Nagulat si Elise na makita niya na gumamit si William ng kanyang kamay para magkamay sa pagkain, saktong tulad ng tinuro sa kanya ni Elise nung nasa mansyon pa sila. Mas masarap po ang pagkain dito kaysa mamahaling restaurant sa Maynila. Mas ramdam mo ang pagmamahal. Napasandal si Elise sa kanyang upuan, pinapanood ang asawa na masaya nakikipagkwentuhan sa kanyang ama tungkol sa pagsasaka, habang si Sky abalang-abala sa pakikipaglaro sa kanyang mga tito at tita sa sahig. May kung anong init ang pumuno sa puso ni Elise, ang makapangyarihang bilyonaryo na dati di mo makausap ng maayos ay kasalukuyang nakaupo sa simpleng kusina sa probinsya, walang arte, may totoong ngiti sa mga labi. Pagsapit ng hapon na maging medyo malamig ang simoy ng hangin, naglakad sina William at Elise sa tabi ng dalampasigan habang si Sky abala sa pagbuo ng sandcastle kasama ng mga pinsan nito sa malayo. Magkahawa kamay silang naglalakad, hinahayaan ng maliliit na alon na humalik sa kanilang mga paa. Salamat, William. Mahinang simula ni Elise habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Para saan, aking asawa? Tanong ni William, marahang pinipisil ang kamay ng dalaga. Salamat, dahil sumama ka rito ng walang kaarte-arte. Alam kong hindi ka sanay sa gantong buhay, sa init, sa simpleng pagkain, pero ginawa mo pa rin para sa akin at sa pamilya ko. Napatigil si William sa paglalakad. Hinarap niya si Elise, hinawakan na magkabilang balikat nito at sinalubong ang matatapang ngunit puno ng pagmamahal na mga mata ng asawa. Elise, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, wala akong pakialam sa karangyaan kung wala ka naman sa tabi ko. Taimtim na saad ni William. Ang totoong yaman ko hindi ang kumpanya o ang mansyon sa Maynila. Ang totoong yaman ko ikaw at si Sky. Kung saan ka masaya, doon ako. At kung ang simpleng buhay na ito ang nagluwal sa isang palaban at kamanghamanghang babaeng tulad mo, handa akong pasalamatan ang lugar na to araw-araw. Napaiyak si Elise sa tindi ng emosyon. Agad niyang pinilupot ang kanyang mga braso sa leg ni William at sinubsob ang mukha sa dibdib nito. Mahal na mahal kita, William Lagdameo. Mahal na mahal din kita, Elise Marquez Lagdameo. Bulong ni William bago dahan-dahan tinaas sa mukha ng asawa para sa isang matagal at madamdaming halik sa gitna ng paglubog ng araw. Papa, Mama, look at my sandcastle. Napatigil ang kanilang halik nang marinig ang hiyaw ni Sky sa malayo. Nakita nila ang bata kumakaway habang puno ng buhangin ang mukha. Nagkatinginan sina William at Elise at sabay ng tawa ng malakas. Mukhang kailangan na naman nating paliguan ang anak mo, Mr. Lagdameo. Puro na naman ng dumi, asar ni Elise. Aba, Mrs. Lagdameo, ikaw ang nakakaalam ng tamang temperatura ng tubig, di ba? Yaya ka pa rin niya sa puso niya. Ganting biro naman ni William sabay kindat. Apat sumasagot ka na naman, ha? Natatawang hinampas ni Elise ang braso ng asawa bago patakbong tinungo ang kinaroroonan ni Sky. Sky, baby, hintayin mo si Mama? Nakatayo si William sa dalampasigan, nakapamulsa habang pinapanood ang kanyang mag-ina na masayang naghahabulan sa buhanginan.
Ang kanyang puso punong-puno ng kapayapaan. Wala nang masungit na leon at wala nang takot sa nakaraan dahil sa huli ang pag-ibig na walang pinipiling estado ang tuluyang nagwagi at nagbigay sa kanila na isang walang katapusang maligayang bukas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na William at Elise sa Ang Masungit na Bilyonaryo at Ang Palaban na Yaya. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig walang pinipiling estado sa buhay at kayang magpababa ng kahit anong matigas na pride basta tapat ang puso. Nasaludo po natin ang paninindigan ng ating kwento na isinulat ng ating napakahusay na story creator na si Boss Rainiel. Sa lahat ng ating mga kaayasya na walang sawang sumabaybay mula sa unang kabanata hanggang sa espesyal na yugtong ito mula sa kaibuturan ng aming mga puso. Maraming salamat po sa inyong walang pagod na pagsuporta. Kayo po ang nagbibigay lakas sa amin upang magpatuloy sa paggawa ng makabuluhang kwento. At syempre, isang napakalaking pagpupugay at yakap na mahigpit para sa ating mga kababayang OFW na nakikinig sa iba't ibang sulok ng mundo sa gitnang silangan, Asia, Europa, Amerika at kung saan-saan pa. Alam po namin ang bigat ng sakripisyo ninyong mawalay sa inyong mga pamilya para lang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Sana po sa pamamagitan ng mga kwento dito sa Ayesha TV at kahit papano nabawasan namin ang inyong lungkot at pangungulila sa sariling bayan. Kayo po ang aming mga totoong bayani. Mag-iingat po kayo palagi dyan kung nasan man kayo ngayon. Bago tayo tuluyang magpaalam, huwag niyo pong kalimutan na i-like ang videong ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating kwento na tiyak aabangan ninyo. I-comment nyo rin po ang inyong mga saloobin o mensahe para po mabasa namin ni Boss Rainiel. Muli, ako po ang inyong lingkod, si Miss Sandra, hanggang sa muling kwentuhan, nakapupulutan ng aral at kapupusan ng kilig. Dito lang sa Ayesha TV. Pagpalain po tayong lahat ng may kapal.